Sa isang mundo na punong-puno ng iba't ibang klase ng trabaho, ang Heavy Knight ay tinuturing na malas na depektibong klase. Ang mga Heavy Knight ay malalakas na tank na espesyalista sa pag-attract ng atake ng kaaway sa sarili nila at sa pagdepensa sa kanilang mga kasama. Pero, kumpara sa ibang klase ng depensa, kulang sila sa bilis at kakayahang umangkop. Dagdag pa rito, napakababa ng kanilang atake, kaya't sobrang hirap mag-level up. At kaya naman, walang gustong maging Heavy Knight. Pero, hindi pa alam ni Little L na ang tadhana niya ay maging Heavy Knight at baguhin ang pananaw ng mundo sa kanila. Ang alam lang niya ay parang ang buong buhay niya ay isang malaking kaso ng deja vu. Lahat ng nababasa o nakikita niya ay parang pamilyar, at kahit na ang kanyang ama, isang makapangyarihang noble, ay papalapit sa kanyang trono. Parang nakita na ni Elm to dati. Paulit-ulit siyang nagkakaroon ng mga bisyon tungkol sa sarili niyang suot ang napakagandang armas at nakikipaglaban sa kung ano-anong makapangyarihang halimaw at mga kabaliwan. Pero hindi nagtatagal ang mga bisyon na yun at lumaki si Elm na parang nabuhay na siya sa buhay na to. Ang pinakamalaking pagbabago sa buhay niya ay nang mag-15 siya, at oras na para sa kanya na sumailalim sa ritual ng banal na pagpapala bilang tagapagmana ng pamilya Edvan. Isang grupo ng mga maharlika ang nagtipon sa mansyon ng kanyang ama, sabik na hinihintay ang pari para i-bless si Elm at bigyan siya ng class na makakatulong sa kanya na ipagpatuloy ang legacy ng kanyang tatay. Nakaramdam si Elm ng kakaibang deja vu habang nakaluhod siya sa harap ng pari, pero ngayon, mas matindi ito kaysa dati. Sinabi ng kanyang ama na maging kumpiyansa siya dahil nagmula siya sa isang mahabang lahi ng mga master ng espada at inutusan siyang magtiwala sa Diyos ng espada. Sumunod sa utos ng kanyang ama, nanalangin si Elm sa mga Diyos habang ang pari ay gumagamit ng isang banal na magic spell para bigyan siya ng class. Ang bilog ng mahika ay nagsimulang magningning habang ginagamit ng pari ang spell para bautismohan si Elm, at sa sandaling ito, bigla niyang naalala ang mga bagay ng malinaw. Napagtanto niya na ang mga alaala niya ay lampas sa kanyang kasalukuyang buhay, at sa kanyang nakaraang buhay, sobrang nahuhumaling siya sa isang VR game na tinatawag na Magic World. Ang mundong kinaroroonan niya ngayon ay eksaktong katulad ng laro, kaya't parang ulit-ulit ang buong buhay niya. Hindi makapaniwala si Elm na na-reincarnate siya sa mundo ng isang laro, at naisip niya na gamit ang kaalaman niya sa laro, pwede siyang mamuhay ng masaya at matagumpay. Nagsimula siyang magdasal na makuha ang paborito niyang klase na siyang pinakamalakas na klase na maaari mong laruin sa Magic World. Di nagtagal, natapos na ang kanyang pagbibinyag at sinuri ni Elm ang status window niya para malaman kung anong klase ang nakuha niya. Mababa ang mga stats niya, pero okay lang yun dahil Heavy Knight ang klase niya, at yun talaga ang dinadasal niya. Masayang sinabi niya sa tatay niya na matagumpay ang kanyang pagbibinyag at naging Heavy Knight siya. Pero, yung mga salitang yun ang pinakamalaking gulat na maibibigay niya sa tatay niya bukod sa paglabas niya sa closet. Sinabi ng tatay niya na ulitin yun at sabihing isa siyang master swordsman. Naisa nang sabihin ni Elm na hindi pwedeng sabay yun, pero bigla niyang naisip kung ano ang ginawa niya. Pinagsama niya ang mga alaala ng buhay niya noon sa mga alaala ng buhay na ito at nagkunwaring masaya na nakuha ang pinakamababang klase. Sa mundong ito, isip ng mga tao na ang mga simpleng klase at malakas ay ang pinakamaganda. Habang ang mga teknik na klase na nangangailangan ng sobrang effort ay walang kwenta, iniisip ni Elm na ang klase ng pagsusuri sa mundong ito ay pangit, at kaya nilang gawin itong mas maganda, pero wala ng oras para ipaliwanag yun sa tatay niya, na galit na hinawakan siya sa kamay para tingnan ang status window niya, at kinumpirma na si Elm ay isang Heavy Knight. Lalong nagalit ang tatay, nagtatanong kung paano nagkaroon ng ganitong walang kwentang klase ang anak niya. Sabi niya, sa mababang stats at walang attack skill, isa siyang walang silbi. Sinubukan ni Elm na tumanggi, sinabing ang Heavy Knights ang may pinakamataas na HP at depensa, pero hindi siya pinansin ng tatay niya. Tinawag siyang kaiya-hiya at pinapante siyang humalik sa sahig sa isang sipa. Lahat ay natatakot sa galit ng matanda at walang lumapit para tulungan si Elm. Samantala, sinasabi ng tatay niya na ang Silver Lining ay nagdaos lang sila ng maliit na pribadong seremonya, kasi kung malaman ng publiko na ang tagapagmana ng pamilya Edvawan ay isang Heavy Knight, tiyak na masisira ang pamilya. Biglang may pumasok na isa sa bulwagan at lahat ay napalingon para makita ang isang nakakatakot na masamang tao na dahan-daang lumalapit sa kanila, habang kinukuhanan siya ng kamera mula sa lahat ng anggulo. Nagsimulang magtsismisan ng mga tao na halos hindi na nila makilala ang batang babae na sobrang tumangkad na. Lumapit ang babae sa tatay ni Elm at maayos na sinabi na siya rin ay dapat magkaroon ng ritual ng banal na pagpapala, kaya gusto na niyang matapos ito. Nagsimula ng magbulungan ng lahat tungkol sa kapal ng mukha ng batang babae na lumabas sa harap ng pinuno ng pamilya kahit na sobrang sama ng kanyang mood. Samantala, tinitingnan ni Elm yung batang babae na si Males na anak ng isang branch family.
Naalala niya na naglalaro sila dati nung mga bata pa sila, pero dahil galing siya sa Branch family, hindi na sila nag-usap ng matagal. Sa isip niya, kadalasan, mapapag-alitan si Miles sa pagiging parang walang pakialam sa harap ng pamilya. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Binibigyan ng tatay ni Miles ng pahintulot na simulan ang kanyang ritual habang ang kamera ay kumukuha ng mga anggulo sa mas nakakaintrigang paraan na talagang gusto ko. Tumingin si Elm sa kanyang tatay at nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam nang makita ang galit na mukha nito, kaya't siya'y lumuhad habang si Miles ay dumadaan sa kanyang pagbibinyag habang sinisigurong makuha ng kamera ang bawat anggulo. Pagkatapos ng kanyang pagbibinyag, tumayo siya at tinignan ang kanyang status at natuklasan na siya ay isang master swordsman na. Nagsalita siya ng may pang-uuyam kay Elm at tumawa, sabing baka nakuha niya lahat ng swerte nito at nakuha ang klase na inaasahan para sa kanya. Napagtanto ni Elm na magiging magulo na ang lahat dahil siguradong masama ang mood ng tatay niya na nakakuha ng Master Swordsman class ang anak ng Branch family. Pero kabaligtaran ang nangyari at bigla na lang itong tumawa. Sabi niya, may tunay na dugo ng Edbon si Miles at napagpasyahan niyang i-adopt siya bilang kanyang tagapagmana. Habang niyayakap ng matanda si Miles, nagsimula ng magbulungan ang mga tao sa korte tungkol sa kung gaano kayaman sa bihirang pagkakataon nito. Pero hindi pa tapos si Miles at ipinapakita niya ang tunay na kulay niya nang sabihin niyang palagi niyang inisip na hindi kayang dalhin ni Elm ang responsibilidad ng pamilya. Sumasang-ayon ang kanyang ama at sinasabing umalis na si Elm dahil hindi na siya anak nito. Tinawag pa niyang pagkabigo si Elm at inutusan itong umalis sa mansyon agad. Agad na nakisama ang mga maharlika sa bulwagan sa matanda, kaya't naiwan si Elm na nag-iisa. Sinusubukan niyang sabihin sa tatay niya na ang Heavy Knight ay isang malakas na klase at dadalhin niya ang karangalan sa pamilya nila. Pero ayaw makinig ng tatay niya sa kahit anong sinasabi. Sinasabihan siya na huwag gamitin ang apelyido nila sa labas ng mansyon o else, papatayin siya, tapos umalis na siya patungo sa trono habang sinundan siya ni Miles. Di nagtagal, umalis si Elm sa bahay at binigyan siya ng butler ng pouch ng pera bilang huling regalo bago siya magsimula ng buhay bilang isang exiled na tao. Walang pakialam si Elm dito at umalis siya para simulan ng bagong buhay. Nakakarating siya sa isang CGI na syudad na puno ng mga adventurer na sabik subukan ng kanilang swerte sa panghuhuli ng mga halimaw. Pero balak ni Elm na magpakaingat at unti-unting magpatatag. Una, kumuha siya ng kwarto sa isang inn, pinapagsabihan ng tatay niya na sana ay nakinig siya tungkol sa pagtaas ng level ng klase niya. Naisip niya kung paano niya nawala ang pamilya at buhay niya, pero kahit papaano, mayroon siyang pinakamalakas na klase sa laro. Pero ang problema, maraming bagay sa mundong ito ang iba sa laro. Ang kasaysayan, ang mga karaniwang paniniwala, at kahit ang mga pangalan ng mga syudad ay iba kumpara sa laro. Nagpasya si Elm na mag-research muna bago simulan ang kanyang paglalakbay. Una, gusto niyang subukan ang kanyang mga kakayahan kasi kung may nerfs ang Heavy Knight class, tapos na siya. Swerte na lang, pareho pa rin ang mga skills na naaalala niya mula sa nakaraan niyang buhay. Tumingin siya sa 5 skill points sa inventory niya na nakuha niya nang magising siya sa kanyang klase. Magagamit niya ang mga puntos na iyon para umusad sa skill tree niya at talagang ito ang magdedesisyon sa kanyang kapalaran. Speaking of skill tree, naisip ni Elm na may 2 uri ng skills. Ang unang uri ay mga fixed skills na nakabatay sa klase, at ang pangalawang uri ay mga random skills na nakabatay sa paglikha ng karakter. May Oath of the Heavy Armor siya bilang fixed skill, pero itinuturing itong isa sa pinakamasamang skill ng Heavy Knight class dahil sobrang hirap gamitin. Kung ikukumpara, maganda ang mga random skills niya na Defense Booster at Beginner Swordsmanship, at kung ma-level up niya ito sa max, ma-unlock niya ang Advanced Swordsmanship at magiging mas malakas pa. Pero, si Elm, lahat ng points niya ay inilagay sa fixed skill niya at inangat ito sa level 5. Dahil dito, tumaas ang kanyang depensa ng 10 at nakakuha siya ng bagong kakayahan na tinatawag na Rampart Reflection. Tuwa na tuwa si Elm dito at sinabing kaya niyang magtrabaho gamit ito. Kinabukasan, bumili siya ng buong set ng armor at umalis papuntang gubat para subukan ang kanyang mga kakayahan. Nag-enjoy siya sa ganda ng kalikasan nang bigla siyang nakarinig ng mga tunog mula sa isang palumpong malapit. Bigla siyang naging alerto at maya-maya, may malaking palaka na tumalon mula sa mga bush. Naalala ni Elm na ito yung starter monster sa laro at itinutok niya ang espada niya dito para tingnan ang stats. Napansin niya na mas mataas ang level at stats ng palaka kaysa sa kanya, at bigla itong tumalon papunta sa kanya. Masaya si Elm na hindi ito nag-aaksaya ng oras at pinapaikot niya ang espada niya para lang makakuha ng aura, kasi hindi naman niya ito gagamitin. Sa halip, ginamit niya ang kanyang skill na Rampart Reflection para gumawa ng invisible na brick wall sa harap niya. Tumama ang palaka ng diretso sa invisible wall at tumagal ng sobrang damage, agad na nag-croak.
Sinasabi ng system window kay Elm na umakyat siya sa level pero hindi siya masaya ngayon dahil sa nakakatakot na tanawin sa harap niya. Ang skill na ginamit niya ay nagne-negate ng melee damage ng kalaban at nagre-reflect ng damage na katumbas ng depensa ng user. Dahil dito, mukhang patay na Palaka ito pero okay lang kasi buo pa ang Magic Stone nito. Kinuha ni Elm ang level 2 Magic Stone kahit na hindi naman ito ganoon kaimportante at bigla niyang narinig ang isang tao na sumisigaw ng tulong. Agad siyang tumakbo sa direksyon ng boses at nakita ang isang adventurer na tumatakbo papalapit sa kanya, sumisigaw na papatayin siya ng mga halimaw. Sinabi ni Elm na magtago siya sa likod niya habang tinitingnan niya ang mga halimaw na lumabas na grupo ng malalaking Palaka. Sinabi ni Elm sa adventurer na siya na ang bahala at biglang umasa ang adventurer. Tinatanong niya si Elm kung big shot ba siya kahit mukhang baguhan na knight at sumagot si Elm na nag-level up lang siya sa unang pagkakataon sa buhay niya. Dito, nagpanik ang adventurer kasi technically, mas mahina si Elm sa kanya at wala siyang laban sa dami ng monsters. Sinabi niya kay Elm na tanggalin ang armor para makatakbo sila ng mas mabilis pero hindi kumilo si Elm mula sa pwesto niya. Alam niya na hindi perpekto ang Rampart Reflection kasi nag-a-activate lang to kapag mas mataas ang depensa niya kaysa sa atake ng kalaban. Hindi ito epektibo laban sa mas malalakas o hindi kilalang kalaban pero buti na lang, kabisado niya ang mga starter monsters at walang delikado sa mga Palaka. Sabay-sabay silang tumalon sa kanya at na-activate ni Elm ang Rampart Reflection sa tamang oras para ma-wipe out silang lahat. Ang adventurer ay nagulat nang makita ang mga Palaka na bumalik na parang tinamaan sila ng Infinity ni Gojo. Si Elm ay nananatiling matatag dahil pinatibay niya ang kanyang depensa gamit ang kanyang skill points at kagamitan, kaya't wala talagang banta ang mga Palaka sa kanya. Ang natitirang mga Palaka ay tumalon sa kanya kahit nakita nila kung ano ang nangyari sa kanilang mga kapatid at nawasak din sila. Hindi makapaniwala ang adventurer sa kanyang nakita at tinanong si Elm kung sino ba talaga siya. Naghahanda sanang ipakilala ni Elm ang kanyang buong pangalan pero bigla niyang naalala na inutusan siya ng kanyang ama na huwag gamitin ang kanilang apelyido. Kaya naman, ipinakilala niya ang sarili niya bilang si Elm, ang Heavy Knight. Matapos talunin ang lahat ng mga frog monster, huminga siya ng malalim habang unti-unting naglalaho sa hangin ang mga patay na halimaw sa paligid niya. Umabot siya sa level 8 matapos patayin ang lahat ng mga Palaka at binigyan siya ng sistema ng titulong Unwavering One dahil hindi siya kumilos kahit napakaraming kalaban ang nakaharap sa kanya. Agad na tinawag ni Elm ang kanyang status window para tingnan ang pagbabago sa kanyang stats at napansin niyang kahit ang pag-level up at pagtaas ng stats dito sa mundo ay katulad lang sa laro na Magic World. Habang abala si Elm sa pag-check ng stats niya, nagpakilala ang adventurer na si Aro at sinabing umalis siya sa maliit nilang nayon para maging matagumpay na adventurer. Wala namang interes si Elm sa kwento niya at nagsimula siyang mangolekta ng mga magic stones na iniwan ng mga Palaka habang sinasabi ni Aro na sinabi sa kanya na tanging ang mga tao na makakaabot sa level 3 ng mag-isa ang itinuturing na sapat para makasali sa isang party. Sinabi niya na hindi siya nakasali sa party kaya nagpanik siya kung paano niya haharapin ang mga nakamamatay na Palaka. Nagpasalamat siya kay Elm sa pag-save sa kanya kanina pero sabi ni Elm na hindi na kailangan dahil nakakuha siya ng maraming XP. Sabi niya na itatago niya lahat ng magic stones at wala namang problema si Aro doon. Tinanong niya si Elm kung gusto ba niyang makipag-party sa kanya pagbalik nila sa bayan, sabay sabi na may iba pa siyang kasama. Sinabi niya na talagang hindi sikat ang mga defensive classes at naaalala ni Elm ang reaksyon ng tatay niya nang malaman niyang Heavy Knight siya. Patuloy siyang nag-iisip na siguro iniisip ng lahat na wala siyang silbi pero biglang sinabi ni Aro na sobrang amazing daw siya. Sinasabi niyang ko-convince niya ang mga kaibigan niya tungkol dito at magbuo ng magandang party pero wala talagang interes si Elm. Sinasabihan siya ni Aro na huwag maging matigas ang ulo kasi hindi kayang mag-isa ng mga defensive classes at kailangan niya ng tulong para makapag-level up. Pero humihingi ng tawad si Elm kasi ayaw niyang sumali sa kahit anong party. Alam niya na ang mga Heavy Knight ay kadalasang kumukuha ng atensyon ng kalaban para protektahan ang mga kakampi at ang ibang classes ang nagdudulot ng damage. Pero kaya niyang talunin ang mga halimaw mag-isa gamit ang kanyang mga kakayahan at kung sasama siya sa grupo, mahahati ang XP sa lahat at hindi siya makakakuha ng sapat. Bukod dito, ang mag-isa ay ang pinakamainam na paraan para makakuha ng mas maraming item at titulo. Alam ni Elm na makakatulong siyang mabilis mag-level up ang isang grupo pero nagdududa siya na makikinig sila sa kanya. Ayaw niyang magdala ng dagdag na pasanin dahil gusto niyang ipakita ang kanyang galing sa kanyang ama. Nagsimula siyang maglakad pasulong pero sinundan siya ni Aro, sabing makakatulong din sa kanya ang sumali sa party dahil may hangganan ng mga paraan niya at hindi niya kayang talunin ang malalakas na halimaw tulad ni Elm. Biglang nakaramdam si Elm na may nakamasid sa kanila pero nang lumingon siya, wala siyang makita.
Ilang segundo lang, biglang umulan ng mga dahon mula sa mga puno at nagpanik si Arrow kasi hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Maingat na tiningnan ni Elle ang paligid para hanapin kung saan manggagaling ang atake ng halimaw at biglang may lumusob na malaking gagamba mula sa itaas. Dumadapo ito sa likod ni Arrow na sobrang natatakot kasi hindi dapat nandito ang ganitong kalakas na halimaw. Nahulog siya sa lupa at nagsimulang gumagapang palayo habang sinusubukan siyang takutin ng halimaw habang tinitingnan ni Elle ang estado ng halimaw. Napag-alaman niyang level 16 ito na may 31st GP, sobrang hirap para sa kanya na harapin ito sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Alam ni Elle na kayang maglakad ng tahimik ng higanteng gagamba na halimaw at gumagamit ito ng lason para pabagalin ang mga biktima nito. Mayroon din itong flame claw attack na kayang pumatay ng kahit anong low level na kalaban tulad niya sa isang hampas lang. Alam ni Elle na hindi gagana ang skill niyang Rampart Reflection maliban kung mas mataas ang depensa niya kaysa sa atake ng kalaban. Nag-iisip siya kung anong gagawin nang biglang magalit si Arrow, sinisisi ang sarili sa pagdadala ng halimaw dito. Kinuha niya ang espada niya para labanan ito at sinabi kay Elle na tumakas habang bumibili siya ng oras. Napansin ni Elle kung gaano kitakot si Arrow dahil sa nanginginig ng mga tuhod nito, kaya't nilagay niya ang kamay niya sa balikat nito at sinabing ayos lang yan kasi kayang-kaya niyang talunin ang halimaw. Sabi ni Arrow, suicide to, pero naglalakad ng may kumpiyansa si Elle papunta sa halimaw, sinasabi na mananalo siya. Sabi ni Arrow, imposibleng mangyari yan kasi sobrang layo ng level nila, pero hindi siya pinansin ni Elle. Tinawag ni Elle ang kanyang status window at inilagay lahat ng 7 points na nakuha niya mula sa pag-level up sa skill na Oath of Heavy Armor. Nakakuha siya ng bagong skill na tinatawag na Disarm na nagpapababa sa atake ng kalaban kapag tumama siya. Alam ni Elle na kaya niyang bawasan ang atake ng gagamba ng 20% sa loob ng 1 minuto kung makakasugod siya, at yun na talaga ang kailangan niya para manalo. Hinamon niya ang gagamba sa laban at agad itong sumugod sa kanya. Ipinagpag ni Elle ang atake sa pamamagitan ng pagliko sa gilid at ramdam na ramdam niya ang saya at buhay na buhay siya habang nakikipaglaban. Samantala, umikot ang halimaw at tumakbo papunta sa kanya. Alam ni Elle ang mga galaw ng halimaw mula sa laro kaya madali siyang nakakaiwas at nakakablock. Na-frustrate ang halimaw kasi hindi siya matamaan, kaya gumamit ito ng espesyal na skill para magbuga ng lason. Naghanda si Elle na saluhin ang atake ng direkta dahil alam niyang magiging mahina ang gagamba pagkatapos nito. Pagkatapos ng poison attack, tumalon siya at tinaga ang mata nito gamit ang disarm skill para pababain ang atake, kahit na hindi siya masyadong nakasakit. Ang nagagalit na gagamba ay ginamit ang mga pangil niya para atakihin siya at natatakot si Arrow na baka maging roasted meat na si Elle. Pero, tinanggap ni Elle yung hit dahil hindi naman malakas ang atake ng gagamba. Naglakad siya pasulong, nag-iisip tungkol sa mana ng gagamba at sa mana cost ng mga skills na ginamit nito. Ang atake ng lason ay kumukuha ng 7 mana at ang flame claw ay nangangailangan ng 5, pero may natitirang 4 na mana lang siya kaya hindi siya makapag-atake ng maayos. Muli nang umatake si Elle sa gagamba at nabawasan pa ang atake nito ng 20%. Bukod pa dito, dahil sa skill niya na Unwavering 1, nakakakuha siya ng 10% boost sa depensa habang nakatayo lang. Akala ni Elle, ayos na ang lahat at kayanan niyang talunin ang monster na gagamba. Inilalapit niya ito ng kaunti para makagawa ng puwang sa pagitan nila at habang tumatakbo ang halimaw na gagamba papunta sa kanya, ginamit niya ang Rampart Reflection laban dito. Tumama ang halimaw na gagamba sa invisible wall at tinamaan ng matinding damage na halos pumatay dito, pero may konting buhay pa ito. Lumapit si Elle sa gagamba at sinaksak ang puso nito para tapusin na. Umabot siya sa level 12 at inilagay lahat ng stat points sa Oath of Heavy Armor at sinabi ng system window na hindi na ito pwedeng umabot sa level 15 sa ngayon. Sinasabi rin sa kanya na na-unlock niya ang skill na parry ng i-upgrade ang kanyang fixed skill sa level 15 at natuwa si Elle dito dahil ngayon ay kompleto na siya sa mga basic skills na kailangan ng isang Heavy Knight. Samantala, naguguluhan si Arrow nang makita si Elle na nasa aksyon at inamin niyang kayanan niyang mabuhay mag-isa. Pero kailangan niyang bawiin ang mga salitang iyon agad nang makita niyang na-poison si Elle sa laban at mukhang talagang masama ang pakiramdam. Sinabi ni Arrow na ibabalik niya siya sa bayan kasi iyon na lang ang maitutulong niya sa taong nagligtas sa buhay niya. Pagdating nila sa bayan, binati ni Arrow si Elle ng good luck sa kanyang paglalakbay at umalis na. Bumalik si Elle sa kanyang kwarto at nagsimula ng makipaglaban sa epekto ng lason. Yung eksena na sinampal siya ng tatay niya at itinapon sa mansion ay parang nakataga sa isip niya at naaalala rin niya kung paano niya natalo yung higanteng gagamba. Kinabukasan, pumunta si Elle sa Adventure Guild para magparehistro at lahat ng tao sa guild ay nakatingin sa kanya kasi wala pa silang nakitang kasing flashy at confident na newbie.
Sinabi ni Elm sa receptionist na level 12 Heavy Knight siya at bigla silang lahat nagtawanan, sinabing isa lang siyang walang silbing pasanin sa kahit anong grupo. Pero nagtrabaho ang receptionist at pinroseso ang application niya, kaya naging F-rank adventurer si Elm. Masaya si Elm, pero simula pa lang to kasi kailangan niyang maging E-rank para makapasok sa dungeon kasama ang grupo at habang umaakyat siya sa rango, mas marami siyang puntos na maibibigay sa kanyang sumpa ng heavy armor para lalong lumakas. Sa ngayon, naglagay siya ng pouch sa mesa at akala ng lahat nag-aalok siya ng pera para makahanap ng grupo kasi walang gustong tumanggap sa kanya sa normal na paraan. Kahit ang receptionist, sinasabi sa kanya na baka matagal pa bago siya makahanap ng grupo dahil walang gustong makasama ng Heavy Knights, pero ayos lang kay Elm yun. Hiningi niya na tingnan ng receptionist yung magic bag niya dahil may mga magic stones siyang gustong ipambayad. Biglang napunta ang atensyon at kuryosidad ng lahat kay Elm at nagtataka sila kung paano nagkaroon ng mga magic stones ang isang F-rank na Heavy Knight. Maging ang receptionist ay nagulat nang makita ang mga ito at tinanong siya kung paano niya nakuha lahat yun mag-isa. Sumagot si Elm na siya ang naghunt ng lahat ng monsters mag-isa at pinakiusapan siyang isama yun sa opisyal na report. Ngayon, lahat sa guild ay interesado na kay Elm at karamihan sa kanila ay iniisip na baka may daya siya dahil hindi naman talaga posible na isang Heavy Knight ang mock-up ang hunt ng monsters mag-isa. Pero, wala siyang pakialam sa kanila kasi may pera na siya para mamuhay sa bayan, nagastos na kasi niya ang allowance niya sa mga mag-agarang gamit. Super excited siya sa mga susunod na adventures at tinanong ang receptionist kung may promotion quest ba siyang pwedeng kunin. Nabigla siya sa narinig na hiling at sinabi niyang may isang misyon pero di siya sigurado kung kakayanin niya ito. Pero kinuha pa rin ni Elm ang misyon at pumunta sa sementeryo sa Hayten gabi kung saan nagtipon-tipon ang ilang adventurers para sa pagsubok. Karamihan sa kanila ay kinakabahan, pero may ilan na sobrang kumpiyansa na makakaya nila ito. Samantala, ang taga-suri ay iritado dahil narinig niya si Elm at hindi siya masaya. Sabi niya na hindi seryoso si Elm sa quest at nagsisinungaling siya tungkol sa pagkatalo sa isang higanteng gagamba kahit na level 12 lang siya. Ipinahayag niya na siguraduhin niyang ipapasok ang takot sa isip ni Elm para hindi na ito makaisip na magsinungaling ulit. Natarante si Elm nang marinig ang masugid na pahayag mula sa 7 talampakang mandirigma at naisip niya na ito na ang pinakamasamang senaryo para simulan ang kanyang adventuring journey. Kahit gaano pa kasama ang sitwasyon para sa kanya, hindi na pwedeng umatras si Elm ngayon dahil ang raid quest ay isang bihira at mahalagang pagkakataon para sa promotion. Nag-iisip siya kung ano ang magagawa niya para maging maayos ang sitwasyon sa Viking Examiner, at ang naiisip lang niya ay magbowa at sabihin na excited siyang makatrabaho siya. Aba, tama naman ang ginawa niya dahil na-shock si Examiner Gauten sa kababang loob ni Elm. Nag-isip siya sandali na parang walang emosyon bago nagpakita ng Sunere at sinabing hindi naman siya natutuwa sa ugali nito. Tinawag niya si Till at inutusan itong magsimula na. Ang mayabang na musketeer ay humakbang pasulong at kinuha ang kanyang espada para gamitin ang isang kakayahan na alam ni Elm na search, isang kakayahan na nakakakita ng mga nilalang sa paligid. Alam din niya na bihira ang kakayahang ito sa mababang antas, kaya talagang mahalaga si Till para sa raid quest na ito. Samantala, natapos ni Till ang kanyang kakayahan at natuklasan na may grupo ng mga 30 halimaw na malapit. Sinabi ni Gauten na magaling ang ginawa niya at sumagot si Till na swerte lang siya dahil mayroon siyang natatanging kakayahan. Hiniling ni Till kay Gauten na pag-isipan yun at bigyan siya ng E-rank promotion, pero umikot lang ang mukha ng examiner nang marinig ang hiling na yon. Agad na lumipat ang atensyon ni Till kay Elm at sinabi niyang narinig niya ang mga chismis tungkol sa kakaibang kilos nito sa guild. Tuluyang binaliwala ni Elm ang pang-aasar niya at sinimulang suriin ang kanyang kagamitan na nagpaalala sa kanya na si Till ay isang red mage. Mataas ang kanilang pisikal na kakayahan at kaya nilang matutunan ang mga spells para sa atake, pagpapagaling, at suporta. Patuloy na nangaasar si Till, sinasabi na kung totoo ang mga narinig niya tungkol kay Elm, talagang kakaiba ito, pero hindi yun magtatagal dahil nakatali siya sa depektibong klase. Nagpasalamat si Elm sa kanyang pangangalaga at sinabi niyang gusto niya ang kanyang klase kahit anong sabihin ng iba, at napakunot ang mukha ni Till parang may piniga na lemon sa bibig niya. Wala siyang maisip na sagot kaya sinabi niyang huwag pigilan ni Elm ang mga ito at pumasok na siya sa sementeryo. Nang makaalis na siya, naisip ni Elm na ang mga red mages ang talagang mas mahirap gamitin sa katagalan. Sa simula, parang kayang-kaya nilang gawin ang lahat dahil sa taas ng stats nila at sa kakayahan nilang gumamit ng magic. Pero sa bandang huli ng laro, nagiging typical na jack of all trades sila, master of none. Pero sa mundo natin, mas gusto ng mga tao yung mga klase tulad ng red mage na madaling gamitin. Sa ganitong pag-iisip, sumama si Elm sa ibang mga kalahok sa sementeryo kung saan si Gauten ang nagbibigay ng mission briefing. Sinasabi niya na lalaban sila sa isang grupo ng mga undead na pinamumunuan ng isang ulo ng ghoul.
Nagsimula nung magbulong-bulungan ang lahat ng marinig ito kasi ang Ghoulhead ay isang malakas na halimaw at pinagtibay ng tagasuri ang kanilang mga pagdududa. Sabi niya, ang Ghoulhead ay isang D-rank na halimaw, kaya siya na ang bahala dito at ang iba ay dapat harapin ang mga maliliit na kalaban. Napaisip ang mga kalahok at tinanong si Gauten kung hindi siya sila poprotektahan at nilinaw niya na kung sino man ang mahuhuli sa laban niya, wala siyang pakialam sa kanila. Ito ang nagpakabaliw sa mga nagplano na umasa sa veteranong adventurer kasi akala nila basta't nandyan lang sila sa tabi niya, makakapasa na sila sa pagsusulit. Samantala, naiisip ni Elm ang boss monster ng raid na to, yung Ghoulhead, habang naaalala niya ito. Ang Ghoulhead ay level 30 na monster na walang special attack skills, pero may breath skill ito na nagiging low-level zombies ang mga bangkay. Alam niyang hindi magiging problema ang Ghoulhead para kay Gauten na level 40 na mandirigma. Pero ang problema ay yung mga duwag na kasama nila sa mission at ang kayabangan ng ilan sa buong grupo. Si Elm ay nag-iisip na ang mga noob na akala nilang madali lang ang raid quest at ang leader na walang pakialam sa grupo ay parehong problema na nagbibigay sa kanila ng 80% na tsansa na makaligtas ang lahat. Wala sanang pakialam si Elm sa mga odds na to kung laro lang ito. Pero alam ni Elm na walang paraan para makabawi sa mundong ito pagkatapos mamatay sa laban, kaya nagpasya siyang isakripisyo ang sarili para sa grupo at nilapitan ang kanyang Gauten, humihiling kung pwede niyang ipaliwanag ng mas malinaw ang mga bagay-bagay sa lahat. Ang veteranong mandirigma ay galit na galit sa kapal ng mukha ni Elm na humingi ng instructions at ipinaliwanag ni Elm na kailangan nila ng mas maraming impormasyon para walang aberya. Sabi niya na baka hindi tama ang impormasyon tungkol sa Undead Horde at kailangan ng mga noobs na maging handa sa pinakamasamang senaryo. Si Gauten ay unti-unting nagngingit-ngit sa galit nang makita ang hamon sa kanyang otoridad at lahat ay nagtataka kung may gusto bang ipahamak si Elm sa Scary Viking sa kanyang mga suhestyon. Umuungal si Gauten kay Elm, tinatanong kung akala niya ay kaya siyang utusan, pero sabi ni Elm na hindi siya nag-uutos, sinasabi lang niya ito dahil isa siyang low-ranked adventurer na nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Sabi niya na si Gauten ay isang veterano at baka hindi ito malaking bagay para sa kanya, pero ang lahat dito ay walang karanasan at masaya silang tumanggap ng mga instruksyon mula sa kanya. Lumuhod si Elm sa harap niya at humingi ng instructions at akala ng lahat papatayin siya. Pero lumabas na si Elm ay nag-isip na kailangan lang niyang lumuhod para mapalambot ang puso ng examiner. Pumayag si Gauten na sabihin pa ang iba at natuwa ang lahat sa balitang ito, maliban kay Teal. Lumapit siya at pinagtawanan si Elm, sinabing ang mga mahihina lang na may perfective class ang nag-uumpisang magreklamo kahit bago pa magsimula ang misyon. Sabi ni Gauten na wala silang kailangan pang instruksyon dahil si Elm lang ang mahina dito at kung sobrang takot siya na mawala ang buhay niya, umuwi na lang siya sa nanay niya. Ayaw ng ibang adventurers na ikumpara sila sa mabigat na gabi, kaya unti-unti silang umatras at sinumpa ni Elm ang mayabang na gago na sinira ang lahat. Bigla, naramdaman niyang may mga zombie na umaangat mula sa kanilang mga libingan at si Gauten, kumilos lang isang segundo pagkatapos. Samantala, si Teal ay abala sa pagyayabang na wala silang kailangan pang instruksyon at paglingon niya sa sementeryo, ang dami ng zombie na nasa labas. Trembling si Teal sa takot nang makita niyang napapaligiran sila ng mga zombie at malapit na rin ang boss monster. Naglabas sina Elm at Gauten ng kanilang mga sandata para lumaban at umuungal ng malakas ang ulo ng ghoul, sinasabi sa mga zombie na atakihin ang mga tao. Nahulog si Teal sa lupa at tinubigan ng damo sa ilalim niya nang marinig ang ungol, pero sinabihan siya ni Gauten na bumangon at umalis sa daan. Hirap na hirap si Teal na tumayo habang sinasabi ni Gauten sa mga adventurers na lumaban ng todo kung gusto nilang mabuhay habang nagsimula siyang tumakbo patungo sa boss monster. Inaalat ni Elm ang oras niya para suriin ang sitwasyon at napagtanto niyang ang mga ordinaryong zombie ay kasing hina ng inaasahan niya at pati yung ulo ng ghoul ay may dalang kahoy na pamalo na hindi naman talaga ang pinakadelikadong sandata sa mundo. Sabi niya, hindi naman nila kailangang masyadong mag-alala tungkol dito at sinabi sa mga adventurer na dapat nilang asikasuhin ang mga zombie habang si Gauten ay nakikipaglaban sa giant head na may mga braso. Nagpanik ang mga adventurer nang marinig ito at sinabi kay Elm na hindi nila kayang labanan lahat ng mga zombie na ito mag-isa. Sabi pa nila na umaasa silang babawasan ni Gauten ang bilang ng mga ito o tatanggalin sila, pero dahil abala siya sa boss, parang wala na silang magagawa. Tumingin si Elm sa takot at panghihinayang sa mga mukha nila at naisip na hindi pa sila nakakaranas ng ganitong laban sa mga halimaw. Naiisip niyang sobrang malupit na ipadala sila para makipaglaban sa mga nakakatakot na zombie sa sementeryo sa isang gabi ng kabilugan ng buwan nang walang kahit anong instruksyon, pero wala silang ibang pagpipilian sa ngayon. Nagpasya siyang manguna at sinabi sa lahat na magbuo ng mga grupo ng 3 tao dahil mahina ang mga zombie kapag nag-iisa at kung magtutulungan sila, hindi sila mapapaligiran.
Medyo nag-aalangan pa ang mga adventurer pero pumayag silang makinig kay Elm dahil sa tiwala niyang boses. Tinanong siya ng isang kasama kung anong balak niyang gawin at sumagot si Elm na akitin niya ang mga zombie sa kanya habang naghahanda silang makipaglaban. Laking gulat ng lahat nang marinig ito at sinabi nila kay Elm na sobrang delikado na harapin ang lahat ng zombie mag-isa kahit gaano pa siya kakumpiyansa. Akala nila na hindi kayang protektahan ng kanyang healing skills ang sarili niya at bukod pa rito, mabagal siyang knight na hindi man lang makagalaw. Biglang may zombie na sumubok umatake sa isa sa mga kasama mula sa likod pero mabilis na dumaan si Elm at ginamit ang kanyang skill para hadlangan ang atake nito at itulak pabalik. Laking gulat ng lahat nang makita ang isang mabigat na knight na gumalaw ng ganon at pagkatapos ay muling umatake ang mga zombie. Tumakbo si Elm diretso sa kanila at pinigilan lahat ng atake bago niya ginamit ang disarm skill para pababain ang kanilang atake. Nang matapos iyon, naghintay siya na mag-charge ang mga zombie sa kanya at ginamit ang Rampart Reflection skill na nagdulot ng napakalaking damage na pumatay sa kanila agad. Napahanga ang mga adventurers nang makita nilang naalis ni Elm ang tatlong zombie na parang walang kahirap-hirap at sinabi niya sa kanila na mag-relax lang dahil kaya niya to. Sinabi niya na trabaho niya bilang isang heavy knight na i-draw ang atake ng kalaban sa sarili niya at sinabi sa lahat na kung may tao na nasa panganib, dapat agad nilang ipaalam ito sa iba para makapagtulong lahat. Dahil dito, nagsimula ng lumaban si Elm at mabilis na pinapalayas ang mga zombie at hindi makapaniwala ang mga adventurers na siya ang halos nag-iisa sa laban kahit na mabigat siyang knight. Matapos talunin ng ilang zombie, umabot si Elm sa level 16 at nakakuha ng skill point at sobrang saya niya rito. Akala niya, lahat ito dahil sa mas maganda niyang parry skill na mas effective kaysa sa inaasahan at nakakatulong din na laging maraming zombie ang umaatake sa kanya. Sinuri niya ang stats niya at nakita niyang lumalakas siya kahit na unti-unti lang. Samantala, ang mga baguhan ay nag-uusap sa likod niya. Sinasabi ng ilan na dapat silang magtago sa likod ni Elm kasi kaya niyang labanan ang mga zombie para sa kanila, pero may iba namang nag-iisip na mas nakakatakot pa siya kaysa sa mga zombie sa puntong ito. Pero kahit anong mangyari, na-motivate sila sa ipinakita ni Elm at sumali na rin sa laban. Sa kalaunan, natanggal nila ang karamihan sa mga zombie at tinanong ng mga baguhan si Elm kung kailangan na ba nilang tumulong kay Gauten ngayon. Sinasabi niya sa kanila na mas malakas ang ulo ng ghoul kesa sa kanila, kaya't mas mabuti pang umiwas sila dahil baka makasagabal lang sila kay Gauten. Samantalang si Gauten, nag-iisa niyang nilalabanan ang ulo ng ghoul. Biglang umatake ang malaking berdeng ulo sa kanya gamit ang buong lakas nito, pero naisip ni Gauten na parryhin ang atake at nakapagbigay siya ng tama. Napapalis ang ulo ng ghoul at bago pa ito makabawi, muling sinugod ni Gauten ito, tumama ng diretsyo na nagpadapa dito sa mga lapida. Pero, hindi yan sapat para mapigil ang boss monster at umuungal ito para lumikha ng mga bagong zombie na tutulong sa kanya. Nahawakan ng mga zombie si Gauten pero madali lang siyang nakatakas at sinabihan si Till at ang kabalyero na kasama niya na magdala ng mas maraming zombie sa kanilang direksyon para makapag-focus siya sa boss. Pareho silang kinakabahan kaya't nagbabanta si Gauten sa kanila na hindi sila ma-promote kung patuloy silang magpapakita ng takot. Si Till, na nanginginig, ay nagsabi na ayaw niyang lumapit at mapahamak sa abot ng ulo ng ghoul at sinabing kaya niyang suportahan si Gauten mula sa distansyang ito. Nakakainis ito para sa veterano pero sa susunod na sandali, nakita niya ang ulo ng ghoul na sumusubok na umatake nang hindi niya inaasahan. Madaling nakaiwas si Gauten at gumamit ng malakas na tama para magdulot ng matinding pinsala sa halimaw na nagsimula ng kumilos sa sahig. Lahat ay natuwa nang makita ito at sinuri ni Elm ang stats ng halimaw para malaman na bumagsak na ng husto ang HP nito at kailangan na lang ni Gauten ng isang magandang tama para patayin ito. Pero ang problema, unti-unti na siyang nalulunod sa mga zombie at kahit yung 2 taong dinala niya para tumulong ay napapaligiran na rin. Tinanong ng mga baguhan si Elm kung susuportahan ba siya sa pag-atake sa mga zombie, pero sinabi niyang maghintay muna. Bigla, ang ulo ng ghoul ay humawak sa mga zombie at nagsimulang kumain ng isa-isa para magpagaling ng HP niya. Lahat ay natatakot nang makita to, pero para kay Elm, parang kakaiba ito kasi kadalasan, ang mga ulo ng ghoul ay wala namang kakayahan na kumain ng bangkay para magpagaling. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng ulo ng ghoul na kumain ng lahat ng zombies na to para lang makabawi ng HP. Narealize ni Elm kung ano ang mali habang sinasabi niya kay Gauten na lumayo sa halimaw, pero determinado ang veteranong mandirigma na patumbahin ito sa isang palo. Pero, paglapit niya, biglang naglabas ng enerhiya ang ulo ng ghoul at naging mas malakas ito, nag-evolve sa Ultimate Ghoul Head. Umabot din ito sa level 40 at lahat ay nagpanik na pagtanto na kahit si Gauten ay mahihirapan ng talunin ang halimaw. Habang may napakagandang asul na apoy na lumalabas mula sa katawan ng evolved ghoul head, nagsimula na mag-alala ang lahat at nakuha ni Elm na ito na ang pinakamasamang senaryo para sa kanila dahil ganito rin ang nangyari sa laro.
Pwede mag-evolve ang mga halimaw sa ibang species habang naglalaban, basta tama ang mga kondisyon, pero kahit sa laro, hindi malinaw kung ano ang mga kondisyon na yun. Sabi niya, ang pinakamagandang paliwanag kung bakit ito nangyari ay dahil sa malas, at napansin niya ang ulo ng evolved ghoul na sumusubok mangolekta ng enerhiya sa loob ng bibig nito. Sumigaw si Elm kay Gauten na lumayo sa linya ng apoy ng halimaw agad, pero huli na para doon. Ginamit ng Ghoulhead ang special attack kay Gauten na nagpasabik sa kanya, at sinabi ni Elm kay Til na sugurin ito at bigyan siya ng pagkakataon na mailigtas ang veterano. Si Til ay nanginginig sa takot at sinasabi niyang kung susubukan niyang atakehin ang halimaw, huhulihin siya nito. Sabi ni Elm, mamamatay silang lahat kung hindi nila mapapanatiling buhay si Gauten, at sa mga sandaling iyon, nagdesisyon ng ulo ng ghoul na umarangkada. Inatake nito si Gauten gamit ang buong lakas nito para basagin ang kanyang mga tadyang at pinapakalat siya. Habang nakahiga si Gauten, duguan at naguguluhan sa lupa, nakakuha rin siya ng bagong negatibong buff sa anyo ng pamamanhid. Ang ulo ng ghoul ay sumusulong para tapusin na siya, pero habang lahat ay nagtatago, si Elm ay tumakbo pasulong at pinigilan ng suntok gamit ang kanyang kakayahan. Halos hindi niya nabuwal ang atake at siya'y natulak pa pabalik. Pero yun ang plano niya mula sa simula. Sabi niya kay Til na hilahin si Gauten palabas habang nakatutok ang halimaw sa kanya. Sinabi ni Elm kay Til na gamitin ang heal at paralysis heal sa kanya, pero sadyang hindi alam ni Til kung paano gamitin ang paralysis heal. Sabi niya, nilagay niya lahat ng stat points niya sa atake, at pinagsabihan siya ni Elm na napakasamang character build niya. Sinabi niya kay Til na iligtas si Gauten at pagalingin siya. Sumunod si Til sa utos at nagmadaling iligtas ang veterano habang nakatitig si Elm sa galit na ulo ng ghoul. Alam niya na nakakabawi ang mga manlalaro mula sa laso ng halimaw sa loob ng 3 minuto sa average at kung makakayanan lang niya yun, maghihilom si Gauten ng sapat para makabalik sa laban. Pero, humaharap siya sa isang level 40 na halimaw na sobrang lakas kaysa sa kanya. Hinawakan ni Elm ang espada niya habang sinasabi niyang lalaban siya hanggang makabangon si Gauten. Ang mga kasamang adventurer ay parang natatakot na dahil siguradong hindi kakayanin ng F-rank na adventurer na labanan ang ganitong halimaw. Isa sa kanila ang nagdesisyon na tumakas, sinabing mamamatay na si Elm sa loob ng ilang segundo at sila na ang susunod na kakainin. Ang iba pang mga adventurer ay naniniwalang siya lang ang may utak sa kanila at nagsimula na rin silang tumakbo, pero hindi galit si Elm. Sa halip, nakahinga siya ng maluwag kasi ang mga maliit na ito ay tatagal lang ng mga 10 segundo bago mamatay, kaya hindi na niya kailangang mag-alala na iligtas sila. Kaya't humarap si Elm sa Ultimate Ghoul habang si Til ay todo ang effort na pagalingin si Gauten. Mas interesado ang Ultimate Ghoulhead sa aura farming kesa sa pag-atake, kaya't patuloy itong umuungal para bigyan si Elm ng pagkakataong pag-isipan ng kanyang diskarte. Alam ni Elm na nasa level 16 lang siya, at ang isang pagkakamali laban sa level 40 na kalaban ay tiyak na magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Bigla, nag-ipon ng lakas ang Ultimate Ghoulhead at sinubukang magbigay ng malakas na suntok. Pero tumalon si Elm at nakaligtas ito. Tumakbo siya palayo at kahit na mas lumakas na ang halimaw matapos mag-evolve, parang bumagal din ito. Nahihirapan na itong makahabol kay Elm at sa wakas, nawawala na ito sa kanyang tanaw habang nagtatago siya sa mga puntod. Patuloy na umiikot si Elm sa paligid ng Ultimate Ghoulhead para lituhin ito at pagkatapos, nagtatapon siya ng bato sa likod nito para makagambala habang sinusubukan niyang sumugod ng patago. Narinig ng halimaw na papalapit siya at sinubukan nitong umatake pabalik pero ni Minson, nakaiwas si Elm sa suntok nito. Pero, nang bumalik siya para umupo sa kanyang pwesto, nagulat siya nang makita niyang nawala na ang halimaw. Patuloy na tumingin si Elm sa paligid habang nasa pwesto siya nang biglang sumulpot ang Ultimate Ghoul na ulo mula sa lupa sa likod niya at sinubukang atakihin siya. Isang sipa lang mula sa halimaw at napapaalis si Elm, bumagsak siya sa ilang mga lapida bago huminto. Grabe ang damage na natamo niya, pero dahil sa mataas niyang depensa, kaya pa rin niyang makipaglaban. Napagtanto ni Elm na hindi niya kayang labanan ng ganitong kalakas na kalaban ng walang paghahanda, kaya nagdesisyon siyang gumamit ng high-risk high-reward na strategy. Alam niyang mamamatay siya kung magkamali, pero excited ang pro gamer sa loob niya na gumawa ng isang bagay na magpapaandar ng kanyang adrenaline. Tumayo siya at tumakbo diretso sa Ultimate Ghoulhead, iniiwasan ng mga atake habang sinisikap na tamaan ito. May ilang adventurer na nanatili sa likod imbis na tumakbo na nakatingin sa lahat ng ito, at tinanong ni Sir Fatty ang kaibigan niya kung may heavy knight na humaharang sa harap ng halimaw na nakasipa kay Gotham. Sabi ng kaibigan niya, halata na unti-unti nang natatalo si Elm at milagro na hindi pa siya patay. Samantala, nagdesisyon si Elm na lumipat sa susunod na hakbang ng kanyang estratehiya dahil alam niyang kung patuloy siyang papayag na atakihin ng Ultimate Ghoulhead, tiyak na makakatama ito.
Nagpasya siyang ilagay ang sobra niyang stat point sa kanyang skill na beginner swordsmanship, itinaas ito sa level 5 at nakakuha ng bagong skill na tinatawag na Vital Slice. Isa itong basic skill na nagbibigay ng malakas na tama sa labanang malapitan at mas epektibo ito laban sa mga kaaway na may mataas na depensa. Nagdesisyon si Elm na subukan ang kanyang kakayahan habang tumatalo ng halimaw papunta sa kanya. Pinigilan niya ang atake nito gamit ang buong lakas niya pero naitulak pa rin siya pabalik. Ginamit niya ang kanyang espada para huminto at ginamit ang puwersa para makadaan sa likod ng halimaw. Nagkaroon siya ng tamang pagkakataon para gamitin ang bagong kakayahan niya sa halimaw na nakatalikod sa kanya at nakapagbigay siya ng mababaw na hiwa. Nagagalit ang pinakamakapangyarihang gol na umiikot, nagngangalit sa galit. Si El may bumalik sa pwesto, iniisip kung paano ang Vital Slice ay itinuturing na walang silbi dahil sobrang maikli lang ng range nito. Sa isip niya, bagay ito para sa mga Heavy Knights dahil mababa ang atake nila pero mataas ang depensa. Sayang nga lang, alam din niya na hindi ito sapat para talunin ang kalaban. Biglang inatake ng halimaw si Elm nang walang pag-iingat at napansin niyang mas madali na lang siyang makaiwas sa mga atake nito. Narealize niya na dahil sa galit, nawalan ito ng kontrol sa pagiging tumpak ng mga atake. Sabi ni Elm sa halimaw na dapat ipagpatuloy ang laban pero tapos na ang oras niya at ibinabalik na niya ang orihinal na manlalaro ng kanilang team. Hindi naiintindihan ng halimaw ang wika ng tao, kaya hindi nito alam na si Gauten ang tinutukoy ni Elm, na nakabawi na at lumalaban sa halimaw gamit ang buong lakas niya. Inilabas ni Gauten ang lahat ng lakas niya sa isang atake para basagin ang ulo ng ultimate goal at hiwain ang utak nito, hindi binigyan ng pagkakataon na lumaban pa. Bumagsak ito sa lupa matapos magbuhos ng dugo mula sa bawat butas ng katawan nito, at nagsimula ng magsaya ang mga adventurer sa kanilang tagumpay. Masaya si Elm na lahat ay nakaligtas sa raid at sinasabi ng sistema kay Elm na umabot na siya sa level 23 dahil natalo niya ang isang halimaw na mas malakas sa kanya. Samantalang mas naiintriga pa si Gauten sa kanya ngayon at nagtataka kung paano nakaligtas ang isang F-rank adventurer sa laban sa halimaw na halos pumatay sa kanya. Biglang bumagsak si Elm at napaluhod, sinabing umabot na siya sa limit niya. Nagpasalamat siya kay Gauten sa pagbalik nito sa tamang oras at si Gauten, naguguluhan at may pagdududa, ay nakatingin sa kanya. Tapos bigla, yumuko si Gauten at humingi ng tawad kay Elm, na nag-iwan sa lahat na nagulat, lalo na si Elm. Sinabi ni Gauten na hindi sapat ang kanyang pamumuno at nagkamali siya sa laban pati na rin sa buhay ng mga adventurer na pinagkatiwala sa kanya. Sabi niya na tama si Elm sa lahat ng bagay at sinabihan siyang kunin ang Magic Stone ng Ultimate Ghoulhead kasi karapat-dapat siya dito. Alam ni Elm na ang level 40 na Magic Stone ay sobrang mahalaga at makakatulong to sa mga gastusin niya ng matagal. Tinanong niya si Gauten kung sigurado talaga siya dito at sinagot siya ng veteranong mandirigma na siya ang may credit sa pagkatalo ng halimaw. Hindi lang ang Magic Stone ang gantimpala mula sa halimaw. Dahil naghulog ito ng kalasag na hugis mukha ng demonyo, nagulat si Gauten nang makita niyang may nahulog na item mula sa halimaw at tinanong ni Elm kung gusto niya ito. Na-offend si Gauten nang marinig ito at sumagot na siya ay isang lalaking hindi bumabalik sa kanyang salita kaya't pwede nang kunin ni Elm ang anumang mahulog mula sa halimaw. Pero hindi niya maiwasang maengganyo sa nahulog na item at tinanong si Elm kung pwede lang niyang tingnan ang description ng kalasag. Nagulat si Elm nang makita ang ibang bahagi ni Gauten at sinabi niyang sige lang. Pagkatapos nun, kinuha niya mismo ang kalasag at nalaman na ito ay tinatawag na Demon's Rage Shield na magbibigay sa kanya ng 25 pang puntos sa depensa at maibebenta ito ng 3 milyong ginto. May kasama itong bonus na linya na nagsasabing pagkatapos niyang harangin ang isang atake, makakakuha siya ng dagdag na 8 sa susunod na atake. Napatra si Elm nang mabasa ang stats at nagiging curious din ang mga adventurer tungkol sa kalasag. Para siyang nanalo sa loto dahil sa kalasag, hindi na niya kailangang gamitin ang Rampart Reflection para talunin ang mga halimaw sa level niya. Akala niya mas mabuti pang gamitin ito kaysa ibenta kasi siguradong makakakuha siya ng maraming di kanais-nais na atensyon. Sumilip din si Gauten sa likod niya para tingnan ang halaga ng kalasag, pero paglingon ni Elm, bigla siyang naging malamig at seryoso. Pagkatapos nun, tinanong ni Elm si Gauten tungkol sa kanyang promosyon at sumagot siya na wala siyang dapat ipag-alala. Sinabi niyang kawawa ang guild kung di nila i-promote si Elm at ipapahayag niya yan sa report niya. Excited na excited si Elm at ang lahat ng marinig yun, tapos sinabi ni Gauten na inutusan siyang siguraduhin hindi madaya si Elm sa exam. Sabi niya, ngayon ay klaro na sa kanya na lahat ng pagdududa ay walang basehan at kung may magtangkang pumihil sa promotion, siya mismo ang lalaban. Medyo nahihiya si Elm sa lahat ng papuri na natatanggap niya pero si Gauten ay tumawa ng may pagmamalaki. Biglang dumating si Till na parang nalulumbay at tinanong si Gauten kung pwede rin siyang ma-promote dahil siya raw ang nagpagaling sa kanya para makalaban ulit.
Si Gauten ay nagalit sa kanya, sinabing sinira niya ang For That Monster, kaya hindi siya makakuha ng promotion. Sabi niya, mas maraming delikadong hamon sa mga dungeons at dapat kumuha si Till ng iba't ibang quests para maging sapat ang kakayahan niya para dito. Umalis si Till sa sementeryo na puno ng hiya, pero may sama pa rin siya ng loob kay El, na parang wala lang sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya sa guild, kasama si Gauten na nakatayo sa tabi niya para siguraduhing makakuha siya ng tamang gantimpala. Binigay ng receptionist kay Elm ang 130,000 gold bilang gantimpala sa pagtapos ng quest at dagdagan pa ng 200,000 gold para sa mga magic stones ng 10 zombies na pinatay niya. Nashock ang mga adventurer na nag-aaksaya ng oras sa pag-inom nang marinig nilang nag-iisa si Elm na nakapatay ng napakaraming zombies, pero hindi pa dito natatapos ang kwento. Nahihirapan ng receptionist na buhatin ng pouch na may laman na 600,000 gold coins galing sa magic stone ng Ultimate Ghoulhead. Tumawa si Gauten, sinabing mas kumita si Elm kaysa sa kanya sa raid na to, at biglang nag-usap-usap ang lahat sa bulwagan tungkol dito. Pero, may duda sila sa nangyari at ang receptionist ang unang nagtanong. Tinanong niya si Gauten kung sigurado ba siya na si Elm ang pumatay sa lahat ng halimaw mag-isa. Ang ibang mga adventurer ay nagtatanong din ng pareho, sinasabi na siguradong may daya si Elm kasi hindi kayang talunin ng isang mabigat na knight ang Ultimate Ghoulhead mag-isa. Si Gauten, sobrang galit nang marinig ang mga paninira kay Elm at pinagsasampal ang kanyang kamao sa mesa, sinasabing kung inaapakan nila si Elm, sinasaktan din nila siya kasi siya ang pumayag sa promotion ni Elm. Walang may lakas ng loob na makipagtalo sa kanya, kaya't umalis na sina Elm at Gauten sa guild. Nagpasalamat si Elm kay Gauten sa lahat habang nagkakahiwalay sila. Ngayon, i-rank adventurer na si Elm at kaya na niyang pumasok sa mga dungeons mag-isa, pero hindi niya alam kung tama ba yun. Madali lang siyang makakuha ng ginto mula sa mga dungeons, pero mas gusto niyang mag-level up muna dahil ang pangunahing skill niya na Rampart Reflection ay epektibo lang sa mga mahihinang halimaw. Nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang pag-level up at sabay na maghanap ng mga skill book kasi ito ang magbubukas ng kanyang skill tree. Alam niyang bihira ang mga skill book at yung hinahanap niya ay tinatawag na Fang of Smoldering Insanity na pwedeng pagsamahin sa Oath of Heavy Armor para gawing pinakamalakas na klase ang isang Heavy Knight mula sa depensibong unit. Kaya't nag-set siya ng bagong misyon para sa sarili niya para maipagpatuloy ang kanyang paglalakbay na maging pinakamalakas na Heavy Knight. Pagkatapos niyang itakda ang kanyang layunin, naghanap si Elm sa mga kalye ng lungsod ng isang tindahan na makakakuha ng gusto niya. Nakita niya agad ang isang tindahan ng shady potion sa isang tahimik na eskinita at pumasok siya. Tiningnan niya ang mga potion, pero hindi niya alam kung anong bote ang anong potion, kaya lumapit siya sa tindera at humiling ng 3 healing potions. Sinabi niya na aabot ito sa 72,000 gold at biglang napakagatlabi si Elm nang marinig ito kasi hindi naman ganito kagrabe ang ekonomiya nung panahon na laro lang ito. Pero kailangan niya talaga ang mga healing potions kaya inilabas niya ang kanyang wallet at tinanong ang tindera ng mas mahalagang tanong. Tinanong niya kung alam ba niya kung saan siya makakabili ng mga skill book kasi nag-ikot na siya sa maraming tindahan pero wala siyang nakuha. Alam na ng clerk na mabibigo siya sa sagot pero handang-handa si Elm na gawin ang lahat para makuha ang Fang of Smoldering Insanity. Naiisip niya na walang silbi maging malakas na knight kung hindi niya mahanap yung skill book na yun kasi kung wala, parang nagte-tutorial phase lang siya. Kailangan niya yung skill book para makapagsimula sa totoong laro pero tinanong siya ng clerk kung rookie adventurer ba siya kasi mukhang hindi niya alam ang mga batayan. Sabi niya sa kanya na bawal ang pagbebenta ng mga skill book at maaari lang siyang gumamit ng isa kung makahanap siya ng sarili niya. Bukod pa dito, ang Adventurer Guild ay bumibili ng lahat ng unused skill book at ibinibigay ito sa mga maharlika at simbahan. Parang bumabagsak ang mundo ni Elm nang marinig niya ito dahil sobrang bihira lang ang skill books at kaya naman ang pagbili sa mga ito ang tanging makatarungang opsyon. Sinumpa ni Elm ang mga aristocrat ng mundong ito na nagbibigay sa kanila ng monopolyo sa lahat ng skill books at na-realize niya na ang mga libro sa syudad na ito ay napupunta sa daddy niya at walang paraan para tulungan siya ng lalaking iyon. Nakita ni Elm na naawa sa kanya yung receptionist at nagdrawing siya ng mapa sa isang piraso ng papel, sinabihan siya na gagawa siya ng exception para sa kanya pero dapat itago niya ito. Tumingin si Elm sa mapa at tinanong siya kung anong lugar ito, sumagot yung babae na ito ay isang tindahan na nagbebenta ng mga bagay na kinumpiska mula sa mga patay o nahuling bandido at mga rogue adventurer. Nagulat si Elm dahil yung mga kinumpiskang gamit ay dapat dumaan sa guild. Sumagot yung clerk na alam ng guild ang tungkol sa black market pero wala silang ginagawa para pigilan ito, kaya medyo ligtas kahit na ilegal. May matinding opinyon ng clerk tungkol dito at sabi niya, kapag umabot sa mga awtoridad ang mga bagay na yun, ibibigay lang nila ito sa mga maharlika imbes na sa mga pamilya ng mga namatay na adventurer.
Sabi niya, ang mga sakim na Maharlika ay gustong ipunin ang lahat pati na ang mga skill box kahit wala naman silang silbi dito. Mahigpit niyang piniga ang dyaryo habang sinasabi na kahit hindi alam ng mga Maharlika kung anong pinagdadaanan ng mga adventurer araw-araw. Narealize ni El na mas malala pala ang aristokrasya sa mundong ito kaysa sa akala niya at kung hindi siya tinanggal sa bahay nila, isa rin siya sa kanila. Pagkatapos nun, umalis siya sa potion shop para hanapin yung tindahan na sinabi ng clerk. Nahanap niya ito sa gitna ng madilim na bahagi ng syudad at pagpasok niya sa loob, nagsimula siyang umubo kasi punong-puno ng usok ang lugar. Tumingin siya sa paligid at nakita ang kung ano-anong mga items, kasama na ang mga skill book. Bigla, narinig niya ang boses ng isang matandang mangkukulam na nagsabing napakapangit at mahina ng gear niya at walang karapatan ang noob na katulad niya na pumasok sa shop niya. Lumiko si Elm at nakita ang isang matandang mangkukulam na parang nagyosin ng sobrang daming sigarilyo, kaya kahit ang mga pader ay mukhang nagkakanser sa baga. Sinabi niya sa kanya na may pera siya para bilhin ang mga gamit at humingi siyang ipakita ang mga skill book. Sabi ng matanda, pwede niyang tingnan ang mga libro ng libre, pero kung hindi niya kayang bilhin, itataboy siya nito. Nakakabahala ang matandang babae kay El, kaya tahimik niyang tiningnan ang unang skill book na para sa mga baguhang archer. Aabot ng 2 milyong ginto. At sobrang nagulat si El kasi dati, kalahati lang ng presyo yan sa laro. Napagtanto niya na yung monopolyo ng mga Maharlika sa skill book ang dahilan kung bakit ang mahal-mahal na ngayon, pero biglang bumagsak ang balita mula sa lola niya na ibebenta niya ito sa halagang 3 milyong ginto. Nakatulala si El nang marinig yun at sinabi ng babae na malaki ang panganib na kinakaharap niya sa pagpapatakbo ng tindahan na to, at kapag may nakakaalam mula sa mga nakatataas sa kanya, mawawala ang tindahan at pati na rin ang buhay niya. Nagsimula nung mag-isip si El kung paano niya makukuha ang perang kailangan para bilhin yung rare skill book na gusto niya. Kahit na ibenta niya yung Demon's Reed Shield, 3 milyon na ginto lang ang magiging laman ng bank account niya at yun ay para lang sa beginner level na skill book. Tiningnan niya isa-isa lahat ng mga libro at napansin niyang may mga medyo rare, pero hindi naman yon ang hinahanap niya. Sa wakas, lumipat siya sa huling libro na mukhang sobrang luma at sira-sira na. Pero habang tinitingnan niya ang pabalat nito, naisip ni El na ito na ang pangpang ng nag-aapoy na kabaliwan na hinahanap niya. Napanganga siya dahil hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganitong swerte na makuha ang mismong bagay na hinahanap niya. Sa kasamaang palad, hindi niya may tatago ang excitement at kita iyon ng matandang tindera. Lumapit si Elm sa kanya at sinabi niyang gusto niyang bilhin ng skill book at sinabi ng tindera na aabot ito ng 50 milyong ginto. Parang sinuntok sa mga pribadong parte si Elm. Tinanong niya yung matandang babae kung bakit wala siyang security sobrang mahal ng mga gamit sa shop niya. Sinabi ng mangkukulam na kaya niyang kick out ang sinumang manggugulo. Tapos tinanong niya si Elm kung may pera ba siya o wala. Nagtataka siya sandali bago niya hilingin na ipahinto ng babae ang libro para sa kanya dahil magdadala siya ng 50 milyong ginto sa lalong madaling panahon kahit anong mangyari. Humitit ng usok ang babae at itinapat ito sa mukha niya, sabay sabing gagawin niya ito kasi cute siya, pero kailangan niyang bigyan siya ng 5 milyong dagdag para sa paghihintay. Nagsumpa si Elm sa babae dahil ang galing niyang negosyante. Pero wala na siyang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon sa mga hinihingi niya. Nagdesisyon siyang ilaan ang oras niya sa pag-grind ng ginto pero hindi madali ang kumita ng 55 milyon. Naiisip ni Elm na ang pangil ng naglalagablab na kabaliwan ay isang napakabihirang item. Pero ang mga talagang interesado dito ay mga mabibigat na knight o mga mandirigma na sobrang baliw sa laban. Nagtatanong siya kung dapat ba siyang pumunta sa mga dungeons para mag-farm ng ginto at mga rare drop items, pero bigla niyang naisip na kulang ang lakas ng atake niya para talunin ang mga halimaw sa dungeon. Kung gagamitin niya ang Rampart Reflection para patayin ang mga mahihinang halimaw, aabutin siya ng ilang buwan para makakuha ng sapat na pera. Ang susunod na opsyon niya ay i-upgrade ang kanyang beginner swordsmanship o kumuha ng skill book para tumaas ang kanyang offensive abilities. Pero, magiging walang kwenta ang mga iyon kapag nakuha na niya yung skill book na hinahanap niya. Nasa dilema si Elm ngayon at naiisip niyang ang pinakamagandang paraan para magkaroon ng mas maraming opsyon ay sumali sa isang party. Alam niya na hindi ganun karami ang kailangan ng mga mabibigat na kabalyero. Pero dahil sa tagumpay ng huli niyang misyon, dapat ay may interes na sa kanya ang mga tao. Bigla, naisip niya si Aro, ang baguhan na nag-alok na makipag-party sa kanya. Naalala rin niya ang mga noob na tinulungan niya noong promotion quest sa Gauteng. Pero wala sa kanila ang talagang bagay sa kakayahan niya. Habang nag-iisip si En kung paano makahanap ng mga kasama, may grupo na dumaan sa kanya. Super saya ng espada dahil ang napatay nilang halimaw ay nagbigay ng isang bihirang item na nagkakahalaga ng 2 milyong ginto. Kasama rin nila ang isang mababang clown at agad na napansin ni Elm siya nang sabihin nitong nakuha nila ang item dahil sa kanyang galing.
Sayang, hindi siya nakakatanggap ng atensyon mula sa mga kasama niya sa grupo na talagang hindi siya pinapansin, pero sumunod pa rin siya sa kanila. Si El may nag-iisip na medyo kakaiba para sa isang grupo na may espadahin, magnanakaw, at payaso, kaya nagdesisyon siyang bigyan sila ng mas maraming pansin. Biglang humarap ang espadahin kay Rock, ang payaso, at tinanong siya kung sa tingin ba niya talagang nakuha nila tong item na to dahil sa galing niya. Sabi niya, nakapunta na sila sa dungeon ng 12 dosenang beses, kaya baka swerte lang yun, at ninervyos siya nang marinig yun. Sinusubukan niyang kumbinsihin siya na habang mas lumalalim sila sa dungeon, mas marami silang makikitang pagbabago, pero ayaw niya itong paniwalaan. Tinanong niya kung gusto ba niyang makakuha ng bahagi sa kita mula sa pagbebenta ng espada kahit na parang wala siyang silbi, at bigla siyang napatigil dahil hindi siya makapaniwala na ganito ang trato sa kanya. Sabi ni Rock na nagpunyagi siya at nanganganib ang buhay niya sa dungeon, kaya dapat kahit papaano ay makuha niya ang isang bahagi sa kita. Nang wala siyang narinig na sagot, patuloy niyang pinabababa ang hinihingi niyang halaga, pero kahit ganon, sinabihan pa rin siya ng mandirigma na wala siyang karapat-dapat na makuha. Sabi niya na wala siyang makukuha kasi wala siyang kahit isang magandang offensive skill, at handa na si El na depensahan yung babae na nadarama ang pagkapahiya mula sa kanyang mga kasama. Nababahala siyang sinasabi na wala siyang offensive skills kasi sinabi ng swordsman na ilaan ang skill points niya sa ibang skills tuwing level up niya. Sabi niya na unfair at cruel siya ngayon, at yun ang nagpasabog sa swordsman. Lumapit siya kay Rock at sinabing nagbigay lang siya ng mga suhestyon, at hindi niya kasalanan kung bobo siya na di alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Sinasabi niyang wala siyang silbi pero humihingi pa rin ng bahagi sa kita nila, kaya sobrang naiinis siya. Ngayon, na-realize ni El kung ano ang nangyayari kasi ang maling pagbibigay ng puntos sa skill tree at mga issue sa reward sharing ay malaking problema sa laro. Biglang naghulog ng maraming barya ang mandirigma sa lupa, sinasabing kunin na lang ni Rock ang 100,000 ginto at iwanan na siya. Tinanggal niya siya sa grupo, sinasabing mabait na nga siyang pinayagan na makasali ang isang walang silbi katulad niya, pero lumabas na isa pala siyang gold digger. Lumingon siya sa Mommy Rogue para humingi ng tulong at nakatutok ang mata niya sa espada niya buong oras. Sumang-ayon siya, sinabing wala silang pera para ibigay kay El, pero ayaw niya talagang mag-share. Sabi ni El, iiwan daw siya nitong umiiyak sa gitna ng kalsada sa ganyang usapan, at nagtataka siya kung gaano kalala ang pagkakamali ng babae para hindi makapag-level up ng mag-isa. Naalala niya yung sabi ng swordsman na siya lang ay magandang pang-distract sa mga halimaw, kaya naiisip niya na baka ginastos niya lahat ng points niya para sa speed o sa isang walang silbing weapon skill. Bigla siyang humawak kay Rock at sinabi na hindi siya. Naalala niya kung gaano ka-excited si Rock bago nangyari ang lahat. Sinasabi niyang nahanap nila ang bihirang espada dahil sa galing niya, at dito nagkaroon ng ideya si El tungkol sa kakayahan niya. Ang mga clown ay support class, at base sa sinasabi ni Rock, may kakayahan siya na tumulong sa paghahanap ng mga item. Biglang napaupo si El nang maisip niyang baka may game-breaking skill tree si Rock, at nagtataka siya kung paano may maglakas loob na tanggalin siya. Naiisip niya na hindi nila alam ang totoong lakas ng mga kakayahan niya, kaya nagpasya siyang kunin siya bago pa man may mangyari. Pero, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyari nga at biglang tumakbo si Rock papunta sa mga dating kasama niya sa party na iniwan siya. Umiiyak siya at sinasabi na ayaw niya ng pera at handa siyang magtrabaho ng libre basta't payagan lang siyang makasama sa grupo nila. Bigla, hinawakan ni El ang kamay niya at nagpanik si Rock, akala niya inaatake siya ng isang pervert nang iniwan siya ng mga dating kasama niya. Nag-ikot ang mandirigma at ang rogue para tingnan kung anong nangyayari, pero nung nagmakaawa si El kay Rock na makipag-party sa kanya, mas nagulat pa sila kaysa sa clown girl. Sinabi ni El kay Rock na hindi siya magsisisi sa pagpasok sa party kasama siya, at tinanong kung okay lang sa kanya ang 80 hanggang 20 na hati sa kita nila. Naghahanap pa rin si Rock ng sagot kung sino ba talaga itong creepy na ito, at sinabi niyang masyadong kaunti ang 20% para sa kanya at hindi niya kayang magtagal sa lungsod. Pero sinabi ni El na siya ang makakakuha ng 80% ng kita nila at hindi siya, at tinanong kung ayos lang ba yun para sa kanya. Hindi makapaniwala si Rock sa sinasabi niya, kaya't sinabihan niya siyang bitawan ng kamay niya at huminahon muna kasi nakakakilabot na ang mga kilos niya. Agad na napagtanto ni El na parang weird na ang pinaggagawa niya, kaya iniwan niya ang kamay ni Rock at humingi ng tawad. Biglang dumating ang mga dating kasama ni Rock sa party at tinanong si El kung anong ginagawa niya dito. Sinabi ni El na isa siyang adventurer, at narinig niyang aalis na si Rock sa party nila, kaya sinubukan lang niyang i-recruit siya. Dahil siya ng espadachin, sinabing sobrang pangit ng laban ni Rock kaya hindi siya makasulong, pero sumagot si El na hindi yun problema sa kanya. Na-offend ang espadachin sa kapal ng mukha ni El, pero nang tumitig si El pabalik sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng ginaw sa likod.
Sinabi niya kay Elm na pagsisisihan nito ang pagkuha sa walang silbing babae sa grupo, pero at least hindi sila makakaramdam ng guilt sa pagtanggal dito sa simula pa lang. Sinabi ng espadachim na sige lang, dalhin na si Rock at sumagot si Elm na hindi naman siya humihingi ng permiso. Naiirita ang espadachim at ang kanyang rogue na GF, kaya agad siyang naglakad papunta kay Elm at itinutok ang espada niya dito. Tinanong niya si Elm tungkol sa kanyang klase at level, at sinabi ni Elm na siya ay level 23 Heavy Knight na walang party. Nagulat ang espadachim, at sinabi kay Elm na sa level niya, dapat alam niya kung gaano kawalang silbi si Rock. Aba, kahit si Rock ay sumasang-ayon sa kanyang dating boss, at sinabi kay Elm na siya ay level 13 lang, kaya mas mabuti na wala siyang pasanin na katulad niya. Sinasabi ni Elm na wala siyang problema sa mababang level niya, at lalo lang nitong pinagdudahan ang lahat. Biglang tumawag si Rogue Mommy Rhea sa Klein at sinabi niyang may kainahinala. Nagtataka siya kung bakit gustong-gusto ng E-rank na adventurer si Rock at inisip niyang baka talagang espesyal ang kapangyarihan nito. Narinig lahat ito ni Elm at naisip niyang baka nagkamali siya sa pagiging desperado. Buti na lang, sinabi ni Klein kay Reyes na walang espesyal kay Rock. Sinabi niyang tumahimik na lang siya at hayaan si Elm na kunin yung walang kwentang babae kasi ganito, lahat makakakuha ng gusto nila. Hiniling niya kay Reyes na tingnan ang sitwasyon ng maayos kasi mahirap para sa isang mabigat na knight na umabot sa level 23 mag-isa. Naniniwala siya na si Elm ay nasa grupo na recently tinanggal siya at ngayon, naghahanap na lang siya ng paraan. Narinig lahat ito ni Elm at sinubukan niyang huwag mag-react. Pero patuloy pa rin si Klein sa pagbigay ng pang-aasar sa kanya. Sabi niya, baka pervert si Elm kasi wala namang silbi si Rock pero cute naman siya. Sumuporta si Reyes sa sinasabi niya at pagkatapos ay sinabi ni Klein na kung sasama si Rock kay Elm, hindi niya sasabihin sa kahit sino na tinanggal siya dahil sa maling pag-allocate ng skill points na makakapagligtas sa reputasyon ng grupo nila. Wala nang reklamo si Reyes ngayon at agad na humarap si Klein kay Elm, sinabing matagal na silang naghihintay para sa isang tulad niya. Masaya niyang sinabi kay Elm na alagaan nito si Rock at hindi makapaniwala ang clown girl na nagbago ang isip niya ng ganon-ganon na lang. Pero okay lang sa kanya, kasi ngayon makakasama na siya ng taong talagang gusto siya. Lumapit siya kay Elm at nagpakilala bago tuluyang tinanggap ang alok na sumali sa grupo niya. Masaya si Elm na nakuha niya ang kanyang unang kasama sa party na may mga kakayahan na hindi alam ng iba sa mundo kung paano gamitin. Biglang pumalakpak si Klein para sa kanila at sinabi kay Rock na wala pa siyang nabibiling magandang sandata para sa sarili niya. Kaya't ang 100,000 ginto ay regalo nila sa kanya. Sinipa niya ang mga barya papunta sa kanya at sinabi na bumili siya ng magandang gamit-gamit ang mga ito. Naiilang at nahihiya si Rock pero sobrang baba na ng tingin niya sa sarili, kaya't nagpasalamat siya kay Klein at nagsimulang pulutin ang mga barya. Pero pinigilan siya ni Elm, sinabing dapat ay siya mismo ang mag-pick up ng mga bagay na itinapon niya sa kalsada, kasi basic civic sense yun. Tapos, sinabi ni Elm kay Rock na dapat na siyang umalis, at sumagot siya na ang 100,000 gold ay malaking halaga. Tumugon si Elm na mas mabuti na huwag silang mangutang sa mga taong katulad ni Klein na nagalit ng marinig to. Sumigaw siya kina Elm at Rock dahil sa pang-iinsulto sa kanya at sinabi sa kanila na mag-enjoy bilang dalawang depektibong klase. Umalis sila, tapos si Klein ay bumalik din, sinabing sundan siya ni Reyes. Tinanong siya ni Reyes kung pwede niyang kunin ang pera dahil wala nang gustong kumuha nito at biglang umakyat si Klein sa mga barya dahil sobrang saya niya. Dinala ni Elm si Rock sa isang restaurant para ipagdiwang ang pagbuo ng bagong party at sobrang saya niya na makakasama siya nito. Pero, unti-unting nawawala ang saya niya nang malaman niyang may mga kakulangan siya sa galing. Sinabi ni Elm na huwag siyang mag-alala dahil tutulungan siya nitong labanan ng mga halimaw, pero pinutol siya ni Rock, tinanong kung tinulungan siya nito dahil nahulog ito sa kanya sa unang tingin. Nashock si Elm sa tanong na iyon dahil wala siyang pakialam sa romansa at sa mga boring na bagay. Pero si Rock sobrang kumpiyansa sa kanyang ganda at naniniwala siyang yun lang ang dahilan kung bakit may tulad ni Elm na dumating para tumulong sa kanya. Sobrang excited siya sa mga naiisip na makipag-date sa isang matangkad at gwapong blonde, pero sinasabi niya kay Elm na mas mabuti munang magsimula silang magkaibigan. Samantalang si Elm, hinahampas-hampas ang buhok niya habang sinusubukang intindihin ang mga pinagsasabi niya. Bigla siyang huminto sa kanya at nagtanong kung may skill tree ba siya para sa Lady Luck na talagang nagpabunganga kay Rock. Pagkatapos nun, pumasok silang dalawa sa gubat para maghanap ng mga dungeons at nagsimula ng ipaliwanag ni Elm kung ano talaga ang mga dungeons at kung paano ito konektado sa Diyos ng paglikha mismo. Ang Diyos ng paglikha ay naglaan ng napakatagal na panahon para likhain ang ibang mga Diyos at ang universo mula sa wala, pero habang tumatagal, unti-unti siyang nawalan ng katinoan. Sa huli, ang mga Diyos na kanyang nilikha ay isinara siya bago pa niya mawasak ang mundo.
Pero kahit na nakakulong, nagkaroon ng mga bangungot ang Diyos ng paglikha at ang mga bangungot na ito ay lumalabas sa totoong mundo bilang mga dungeon. Ang mga nakakatakot na bagay sa mga panaginip ng Diyos ay tumatawid sa pintuan ng mga bangungot at nagiging mga halimaw sa mundo. Nang matapos siyang magpaliwanag, napansin niya ang isang dungeon sa harapan nila. Ito ay may anyo ng isang magic circle sa lupa na naglalabas ng maliwanag na alon ng enerhiya. Paglapit nila rito, sinabi ng sistema na ang dungeon na ito ay tinatawag na Angel's Playbox at inirerekomenda na nasa level 50 ka para makapasok dito. Agad na nag-umpisa si Rock na mag-adjust nang mabasa niya yon. Tinanong ni Rock si Elm kung sa tingin niya ba ay dapat siyang sumama sa kanya dahil sobrang baba ng stats niya. Ipinakita niya sa kanya ang status window niya, pero pinaikit ni Elm ang mga mata niya at sinabi na hindi dapat basta-basta ipinapakita ang status window sa ibang tao. Natarante si Rock nang malaman ito dahil hanggang ngayon, pinapayagan niya si Klein na kontrolin ang mga stats niya. Pero naniniwala siya na hindi naman ikakalat ni Elm kung gaano kababa ang stats niya. Si Rock ay naniniwala na dapat siyang bigyan si Elm ng maagang babala para makapagdesisyon siya kung tatanggihan siya, kaysa sa maramdaman niyang natrap siya sa huli. Sinabi niya sa kanya na ang tanging atake skill niya ay tinatawag na Dice Thrust at hindi niya ito magagamit maliban na lang kung makakuha siya ng 6 sa dice. Nakakaramdam siya ng guilt dito at sana ay nilagyan niya ng points ang iba pa niyang skills. Pero sinabi ni Elm na kailangan siya nito at si Rock ay nagsimula ng mangarap na magkaroon ng mga anak nila. Tinanong niya si Elm na sabihin ito ng malinaw sa kanya kasi hindi siya magaling sa pag-interpret ng pang-flirt. Ayaw din ni Elm ng mga hindi pagkakaintindihan kaya sinabi niya kay Rock na ngayon ay ra-raid sila sa dungeon at kikita ng 30 milyong gold habang dinadala siya sa level 30. Natarante si Rock nang marinig yun kasi hindi naman ito nasa isip niya. Basta, pumasok silang dalawa sa magic circle at bigla silang nawala bago lumitaw sa loob ng dungeon. Nababahala si Rock sa buong sitwasyon, pero si Elm ay kumpiyansa. Sa tingin niya, kahit na ang inirekomendang level ay 50, kaya niyang punan ang kakulangan gamit ang kaalaman niya tungkol sa mga halimaw at sa layout ng dungeon. Sinimulan niya ang unang hakbang papasok sa dungeon habang malapit na sumusunod si Rock sa kanya. Sinabi ni Elm sa kanya na ang unang level lang ang lilinisin nila ngayon at siya ang mag-aakit ng mga halimaw habang siya ay umatake gamit ang weapon na binili niya para sa kanya. Hindi mapigilan ni Rock na ipaalam sa kanya kung gaano siya ka-grateful na binilhan siya ng armas matapos malaman na sobrang hina niya. Sabi niya na gagawin niya ang lahat para magamit ang Iron Piercer Knife na may bonus na 3 points sa atake at nakakabawas pa ng 15% sa depensa ng kalaban. Excited na excited si Rock na ipakita ang best niya para kay Elm, pero sinabihan siya ni Elm na mag-ipon ng lakas para sa tunay na laban. Di nagtagal, natagpuan nila ang unang halimaw, isang level 20 patchwork bear. Tiningnan ni Rock ang stats at nakita niyang medyo malakas ito. Alam din ni Elm yan, at sinabi niyang baka makasurvive si Rock sa atake ng oso, pero kapag critical hit, siguradong patay na siya. Sinabi niya na kailangan nilang pabagsakin ng oso kapag umiikot ito para umatake, kasi doon titigil ito ng tuluyan. Nagulat si Rock sa dami ng alam ni Elm tungkol sa halimaw na mas malaki pala kaysa sa inisip nila mula sa malayo. Sinabi ni Elm kay Rock na siya ang bahala sa halimaw habang siya naman ay sumasalakay mula sa gilid at pinakiusapan siyang mag-ingat sa mga pangil at pangil. Agad na humakbang si Rock sa tabi habang si Elm ay ginamit ang kanyang bagong kakayahang Shadow Stomp para sipin ang anino ng Teddy at pigilin ito sa lugar. Sa pagkakataong ito, sumugod si Rock para atakihin ang oso, nagtataka kung nasaan ang mga pangil na sinasabi ni Elm na mag-ingat siya. Bigla, lumabas ang maraming kutsilyo mula sa mga kamay ng oso at ang mga tahi sa tiyan nito ay naging isang malupit na bibig. Ang patchwork bear ay nakatakas mula sa galing ni Elm at agad itong sinugod, pero nablock ni Elm ang lahat ng atake nito bago niya ito pinigilan sa lupa gamit ang kanyang kalasag. Si Rock ay sobrang tuwang-tuwa sa nakita, pero sinabi ni Elm na huwag nang mag-aksaya ng oras at patayin ang halimaw. Medyo natatakot siya sa halimaw, pero hindi na ito makagalaw matapos ang kontra ni Elm, kaya't nagkaroon siya ng sapat na oras para itaga ito hanggang sa mamatay. Sa bandang huli, namatay ang patchwork bear at tinanong ni Elm si Rock kung ilang level ang nakuha niya. Pero ayaw niyang mag-level up at nagsimula siyang maghanap sa mga labi ng monster para sa item drop, natatakot na kapag wala siyang nakuha, itataboy siya ni Elm. Umiiyak siya nang hindi siya makakita ng kahit ano, pero sinabi ni Elm na okay lang yun kasi pinatay nila yung monster para lang makapag-level up siya at manghuhuli pa sila ng ilan para siguradong may makuha siyang maganda. Biglang may isa na namang patchwork bear na dumating at sinabi ni Elm kay Rock na maghanda para patumbahin ito gamit ang parehong taktika. Natalo nila yung bear at isa pang dumating pagkatapos nito at sa pagkakataong ito, nakakuha sila ng mga item.
Masayang ipinakita ni Rock kay Elm yung dalawang Bear Shield na bagay para sa mga low-level adventurers at hindi rin ganun kalaki ang halaga. Tinanong niya siya kung gagamitin niya ito pero hindi niya masabi sa kanya na wala siyang silbi dito. Pero ang talagang nagulat sa kanya ay yung drop rate kasi hindi naman dapat ganito kadalas bumagsak yung Bear Shield. Naisip niya na ang dahilan ng tumaas na drop rate ay dahil sa cut paw skill ni Rock na nagpapataas ng swerte niya ng 500%. Iniisip ni Elm na sa galing ni Rock tiyak na mataas ang drop rate at naaalala niya ang usapan nila ni Klein. Nagtataka si Elm kung bakit hindi napansin ni na Klein at Reyes ang pagtaas ng drop rate pero mabilis din niyang naisip na ito ang kanilang unang party at wala silang paraan para malaman ang tunay na halaga ni Rock. Sa puntong ito, tinanong siya ni Rock kung maganda ba ang ginawa niya at sinabi ni Elm na ang ganda ng performance niya kanina. Masaya siyang marinig iyon at sinabi niyang makakahanap sila ng 10 Bear Shields bago matapos ang araw. Pero sinabi ni Elm sa kanya na hindi na sila mag-aaksaya ng oras sa mga patchwork na oso dahil dapat ay umangat na siya sa level. Tiningnan ni Rock ang status niya at nalaman niyang umabot na siya sa level 20 na sobrang nakakagulat para sa kanya. Sinabi ni Elm na handa na siya para sa pangunahing layunin nila na manghuli ng gintong paloka na magbibigay sa kanila ng kayamanan. Natarante si Rock nang marinig iyon dahil ang gintong paloka ay sobrang bihirang halimaw at swerte na lang kung makakita sila ng isa. Pero determinado si Elm na manghuli ng gintong paloka kahit gaano kahirap. Naalala niya na ang unang mga halimaw na nakaharap niya ay mga paloka na siya ring pinakamababang level na halimaw sa mundong ito na kayang talunin ng kanyang beginner level na Rampart Reflection. Buti na lang, maraming klase ng halimaw na paloka dito sa mundo, at ang gintong paloka ang pinakabihira sa lahat na nangangahulugang nagbibigay ito ng pinakamalaking gantimpala. Sinabi niya kay Rock na gusto niyang makakuha ng malaking halaga ng pera ng mabilis, at para dito, ang pinakamagandang opsyon niya ay pumunta sa dungeon na ito dahil dito lang malapit ang spawns ng gintong paloka. Sinasabi niya na parang napaka-rare na shiny Pokemon ng Golden Frog na sobrang bihira lumabas, pero kung matatalo mo ito, pwede itong mag-drop ng napakamahalagang items. Bukod pa dito, kahit mataas ang level ng monster, mababa ang attack stats ng Golden Frogs at wala rin silang offensive skills. Sinasabi ni Elm na ang Golden Frogs ang pinakamagandang monster sa laro para farm, at todo sang-ayon si Rock dito. Naisip ni Elm na may iba pang Golden Monsters sa laro pero ang paghahanap sa Golden Frogs ang isa sa pinakamasayang bahagi para sa kanya at sa maraming ibang gamers. Alam din niya na mataas ang spawn rate ng mga gintong paloka sa gitnang palapag ng dungeon na ito na tinatawag na Angel's Playbox, at yun ang plano niyang samantalahin. Si Rock ay sumunod sa kanya ng tahimik pero bigla siyang huminto sa harap niya at sinabi na narinig niya ang tungkol sa gintong paloka mula sa ilang adventurer. Lumiwanag ang kanyang mukha sa saya at pananabik habang sinasabi niyang ang pagkuha ng isang gintong paloka ay sapat na para makapagpahinga ka ng ilang taon. Masaya si Elm na alam na ni Rock ang kaunting impormasyon tungkol sa target nila pero sinabihan siya nito tungkol sa mga hindi masyadong magandang bahagi ng mga kwento. Sabi niya na ayon sa mga adventurer sa guild, sobrang bilis ng gintong paloka at kahit na makasugod sila, hindi naman gaanong nasasaktan ng paloka sa mga atake nila. Bukod dito, maraming adventurer ang sobrang naengganyo sa paghabol sa mga gintong paloka na hindi na nila tiningnan ang paligid at natrap na lang sa mga halimaw. Sa isip pa lang ng ganitong senaryo, nanginginig si Rock sa takot at tinanong niya si Elm, paano kung mamatay tayo habang hinahabol ang gintong paloka? Naiintindihan ni Elm na valid ang takot niya kasi hindi laro ang mundong ito, kapag namatay ka rito, tuluyan ka nang wala. Sinasabi niya sa kanya na tama siya na mahirap hulihin ang mga gintong paloka at mas mahirap pa silang patayin. Kasi sobrang taas ng agility at defense stats nila, at bukod pa doon, immune sila sa kahit anong elemental damage at negative effects. Nagpanik si Rock nang marinig ito at sinabi na kung ganun, wala silang magagawa. Maging yung Iron Piercer knife na ibinigay sa kanya ni Elm ay hindi gagana sa mga gintong paloka, at hindi rin sigurado si Rock kung mabilis siya para habulin ang mga ito. Hindi kayang tutulan ni Elm yan kasi ang Golden Frogs may speed stat na 6 hanggang 7 at defense stat na higit sa 200. Ibig sabihin, kahit anong weapon na may additional pierce damage, hindi masyadong magiging kapaki-pakinabang. Dagdag pa, ang Golden Frogs ay doble ang bilis kumpara sa Clowns, na isa sa mga mas agile na klase, at kung ikukumpara sa Heavy Knight, 3 beses silang mas mabilis. Nagsimula siyang mag-isip kung paano nila mapapabagsak ang Golden Frog dahil ang kanyang Rampart Reflection ay hindi sapat ang damage para ma-neutralize ang depensa nito. Ang skill niyang Vital Slash ay makakapagpababa ng 15% sa depensa ng kalaban, pero alam ni Elm na sobrang baba nun para maging epektibo. Nang biglang sumingit si Rock sa isip ni Elm, tinanong niya kung kailangan na ba nilang sumuko kasi parang imposibleng mahuli ang mga gintong paloka.
Sinabi ni Elm na walang dahilan para mawalan ng pag-asa ng maaga dahil may alam siyang paraan para talunin ang mga gintong Palaka. Hindi na nakapagtanong si Rock kung may mga skills ba ang Heavy Knight class na pwedeng makasakit sa gintong Palaka, pero si Elm ay nakatayo lang doon na may smug ng ngiti at hindi sumasagot. Bigla niyang ibinulalas kay Rock na siya ang magiging tagapagtalo ng gintong Palaka. Nabigla siya nang marinig yun at sinabi ni Elm na ipapaliwanag niya ang paraan habang naglalakad sila, pero una, gusto niyang gamitin niya ang skill points na nakuha niya mula sa pag-level up kamakailan. Sinabi niyang ilagay ang lahat ng puntos sa kanyang permanenteng acrobatics at ang dalawang skills na makukuha mula dito ay susi sa kanilang tagumpay. Hindi pa rin makapaniwala si Rock at sinabihan si Elm na huwag siyang bigatan ng mataas na inaasahan. Bigla siyang huminto nang mapansin ang isang gift box na nakatayo sa sulok na biglang tumalan kay Rock. Block na block ni Elm yung monster gift box at tinadyakan ito sa pader. Nang bumagsak ang box, may lumabas na maliit na goblin at sinabi ni Elm kay Rock na kailangan nilang tumakbo ng mabilis. Sabi niya, madali lang nilang matatalo to, pero sumagot si Elm na hindi ito ang target nila at sayang lang ang oras kung makikipag-away sila dito dahil tatawag ito ng backup sa sandaling malaman nitong hindi ito mananalo. Naniniwala si Rock sa kanya at nagsimula silang tumakbo, pero hindi pa rin siya sigurado kung dapat ba silang direktang tumuloy sa Golden Frog. Sinabi niya kay Elm na kung makahuli pa sila ng ilang monsters, mas madali siyang magle-level up at mas dadami ang chances nila. Pero, sinabi ni Elm sa kanya na ang mga level nila ngayon ang pinaka-okay para manghuli ng mga gintong Palaka. Bigla siyang huminto sa pagtakbo at tumingin pabalik para siguraduhin hindi sila sinusundan ng mga halimaw sa kahon. Sabi niya kay Rock na kailangan nilang magmadali at maghanap ng mga gintong Palaka kasi napakabihira nito at baka isa o dalawa lang ang makita nila pagkatapos mag-aksaya ng buong araw sa dungeon. Nagulat si Rock nang malaman ng tsansa pero sinabi ni Elm na ang mga gintong Palaka ay sulit sa bawat minutong ginugugol nila sa paghahanap dito. Sinasabi din ni Elm kay Rock na kahit mataas ang lock stat niya, talagang mahirap makahanap ng mga gintong Palaka. Kaya kung sakaling mabor o mawalan siya ng gana, dapat lang siyang magsabi sa kanya. Sumagot si Rock na medyo kinakabahan siya ngayon pero balak niyang sundan si Elm hanggang sa dulo. Sinasabi niya na sabay silang manghuhuli ng daan-daang gintong Palaka at wala ng energy si Elm para ipaliwanag kung paano ito magpapabagsak sa merkado. Bigla, napansin ni Rock ang isang gintong Palaka na lumalabas mula sa sulok at dahan-daang tumatalon palayo. Sinabi niya kay Elm na bumalik at nagulat siya nang makita ang kanilang unang gintong Palaka sa araw na ito. Pareho silang nagpanik at sinabi ni Elm kay Rock na huminga ng malalim dahil kailangan niyang magpakatatag para manghuli ng mga gintong Palaka. Gumawa si Rock ng kaunting malalim na paghinga at tinanong siya ni Elm kung inilipat ba niya lahat ng skill points niya sa acrobatic skill ng baliw at nakakuha ng dalawang bagong skills. Dahil dito, unti-unting naglakad sina Elm at Rock papunta sa gintong Palaka. Sinabi ni Elm sa kanya na itulak ang Palaka papunta sa kanya at siya ang huhuli dito. Pero si Rock ay sobrang kinakabahan dahil sobrang bigat nito para sa kanya. Pinaalala ni Elm sa kanya na huminga ng malalim ulit at talagang nakatulong ito para kumalma siya. Tumakbo si Rock patungo sa gintong Palaka habang iniisip ni Elm na kayang madetect ng Palaka ang kahit anong nilalang sa loob ng 4 na metro at pag nakita na nito ang isang tao, agad itong tatakbo. Ngayon, 4 na metro lang ang lapad ng hallway at walang paraan para makadaan sila sa kabila ng hindi nahuhuli ang mga sensor ng gintong Palaka. Pero si Rock ay may skill na acrobatic agility na nagpapahintulot sa kanya na tumakbo sa mga patayong dingding, kaya ginamit niya ito para makatawid sa gintong Palaka at makapunta sa kabila. Nagpanik ang Palaka nang makita siya at sinubukan itong tumakbo palayo, pero ginamit ni Rock ang pangalawang skill niya para gumawa ng mga doppelganger sa harap nito. Alam ni Elm na kahit immune ang gintong Palaka sa lahat ng negatibong epekto, hindi kasama ang mga doppelganger dito. Ang duwag na Palaka ay hindi makapangahas na lumapit sa kanila, kaya wala itong ibang pagpipilian kundi tumakbo sa kabaligtaran. Ganun talaga ang ginawa nito at nagmadali papunta kay Elm, iniwan ang ikalawang bahagi ng trabaho sa kanya. Alam niyang maaari niyang gamitin ang Shadow Stomp para i-freeze ang gintong Palaka sa pwesto nito. Pero ang problema, mabilis masyado yung Palaka at maliit lang ang anino nito. Pero may solusyon si Elm para dyan. Kinuha niya ang isang magic stone mula sa bulsa niya na naglalabas ng maliwanag na liwanag kapag may mana na ibinuhos dito. Tinapon ni Elm yung magic stone pasulong at naglabas ito ng maliwanag na liwanag habang dumadaan ito sa harap ng gintong Palaka, kaya't nagcast ito ng malaking anino. Sakto na yun para kay Elm para talunin ito at pinigil niya ang gintong Palaka sa ere. Nagpanik ang Palaka at sinubukan itong tumakas pero kulang yung lakas para makawala sa Shadow Stomp. Talagang excited si Rock na nahuli nila ang gintong Palaka at tinanong niya si Elm kung paano nila ito papatayin.
Sinabi niya na pwede lang nilang patayin ang gintong Palaka sa isang critical hit na nagbibigay ng 50% na dagdag na damage habang hindi pinapansin ang 50% ng depensa ng kalaban. Nais ni Rock na magtagumpay si Elm sa pagkuha ng critical hit pero sinasabi niya na siya ang dapat gumawa noon. Nabigla si Rock nang marinig ito at ipinaliwanag ni Elm na kailangan ng galing at swerte para makuha ang critical hit na ibig sabihin mas mataas ang tsansa ni Rock kaysa sa kanya. Hindi siya makagalaw mula sa pwesto niya dahil kapag ginawa niya yon, makakalaya ang gintong Palaka. Nagsimula si Rock na mag-alinlangan habang sinasabi niyang halos hindi siya nakakuha ng critical hit pero pinapaalala ni Elm ang unang offensive skill niya na tinawag na Dice Thrust na pinagtawanan ng mga dati niyang kakampi. Ginagawa ng skill niya na mag-roll ng dice at nakatali ang damage na naibigay sa numero sa dice. Kapag nakakuha siya ng 6, guaranteed na critical hit ito at madadagdagan pa ang damage ng 1.3 times, kaya kapag pinagsama mo yan sa 50% increase mula sa critical hit, halos doble na ang damage na maibibigay niya. Bukod pa rito, ang pierce damage mula sa critical hit at iron piercer ay magdadagdag, kaya magkakaroon siya ng 65% pierce damage, at sabay-sabay, sapat na yung dalawang factor na yan para talunin ang Golden Frog. Hindi pa rin sigurado si Rock kung kakayanin niya, pero sabi ni El, huwag siyang magduda sa sarili niya. Sabi niya na baka late bloomer siya, pero hindi siya walang silbi kahit anong sabihin ng mga dating kakampi niya. Hinihimok niya itong magtiwala at gawin ang best niya dahil kailangan niya ang tulong niya mula ngayon. Ang pep talk na to ang nagbigay ng sigla kay Rock at tumakbo siya papunta sa gintong Palaka gamit ang kanyang Dice Thrust. Patuloy ang pag-ikot ng dice habang lumalapit siya sa Palaka at bigla, huminto ito sa 6 sa unang subok pa lang. Ang pinsala mula sa isang atake na yon ay sobrang laki at bumagsak ang gintong Palaka sa lupa na parang mga mata nitong may hiyas ay sumabog. Tinanong ni Rock si Elm kung talagang natalo niya ang gintong Palaka at sumagot ang sistema niya sa tanong sa pamamagitan ng pagsasabing umabot siya sa level 27. Samantala, umabot din si Elm sa level 30 kasi ang gintong Palaka ay nagbibigay ng napakaraming experience points. Pero mas mahalaga kay Elm ang mga loot mula sa bihirang halimaw, kaya't sabik niyang pinapanood ang katawan ng gintong Palaka na natutunaw, naghihintay na may magandang bagay na lumabas dito. Maya-maya, nawala ang mga labi ng gintong Palaka, at sa kanilang lugar ay naiwan ang isang gintong pang-ukit. Si Elm at Rock ay sobrang saya nang makita ito, at nalaman nilang gawa ito sa purong ginto at nagkakahalaga ng 17 milyong ginto. Sabi ni Elm, nakakuha sila ng jackpot habang si Rock ay hindi mapigil ang sumigaw sa sobrang tuwa. Pumunta si Rock para tingnan ang gintong pang-ukit at sobrang excited siya na nakakuha sila ng napaka-rare na item na nagkakahalaga ng 1.7 milyong ginto ng napakadali. Tinanong ni Elm kung bumagsak ba siya sa math class o ano, kasi may extra zero na naman sa dulo ng numero. Sabi niya, panoorin ulit dahil ang kutsilyo ay nagkakahalaga ng 17 million gold, kaya nagumpisa si Rock na bilangin ulit isang zero sa bawat pagkakataon. Nang nakumpirma niyang talagang 17 million ang halaga ng kutsilyo, bigla siyang nawala ng malay. Nang bumangon siya, naisip niya kung paano siya tinanggal ng dati niyang grupo kasi ayaw silang magbigay sa kanya ng bahagi ng 2 million. Ngayon, nandyan siya hawak ang gintong kutsilyo na nagkakahalaga ng 17 million at bigla siyang nagpanik, naiisip na aatakihin sila ng mga tao para nakawin ang mahalagang bagay na meron sila. Sabi ni Rock kay Elm na kailangan nilang tumakbo palayo dito at bumili ng lupa sa isang maliit na nayon. Sinabi ni Elm na chill lang siya kasi simula pa lang to, at mamaya, manghuhuli pa sila ng isa pang gintong Palaka bago matapos ang araw. Shocked si Rock, pero seryoso si Elm, kaya naghanap ulit sila sa dungeon. Umabot ng 3 oras bago nila nakita ang susunod na gintong Palaka, at sa pagkakataong ito, hindi kasing swerte si Rock tulad ng dati. Ang mga dice niya ay bumagsak ng mababang numero maraming beses bago tumama sa 6, at yung critical hit na ginawa niya ay pinatay ang gintong Palaka katulad ng dati. Tulad ng dati, nagbigay ito ng isa pang gintong kutsilyo at pinataas din si Elm ng 3 levels. Si Rock sa kabilang banda ay napaluhod at akala ni Elm na nadismaya lang siya kasi hindi niya nakuha ang gintong Palaka sa unang subok. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong seryosohin kasi lahat naman ito ay RNG lang. Pero, ang dahilan sa reaksyon ni Rock ay hindi pagkadismaya, kundi ang pagka-realize na sobrang yaman na nila ngayon. Nagsimula siyang mag-seizure habang iniisip kung paano sila kumita ng 34 na milyong ginto sa loob ng isang araw at kailangan ulit siyang tulungan ni Elm na kumalma. Pagkatapos ng ilang sandali, naglakad ulit sila paabante at patuloy si Rock sa paghahanap ng iba't ibang paraan para kalkulahin kung gaano kalaki talaga ang 34 na milyon. Sinabi ni Elm na kalmayan siya dahil ang perang ito ay para sa kanilang dalawa pero mas marami talagang credit ang napupunta sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala si Rock sa lahat ng ito, kaya't nagpa siya si Elm na lumipat sa mas importanteng bagay.
Sabi niya na kailangan nilang pag-usapan kung paano nila gagastusin ang pera at skill points na nakuha nila para mas maging epektibo bilang grupo. Naalala ni Rock na may mga skill points siya mula sa mga nakaraang level ups, kaya tinanong niya si Elle kung paano niya ito magagamit. Una, sinabi ni Elle na huwag niya ipakita sa ibang tao ang status window niya, pero buong tiwala si Rock sa kanya at sinabing siya ang dahilan kung bakit siya umabot sa level na ito. Sabi niya na okay lang sa kanya kung gamitin siya ni Elle hanggang gusto niya at pagkatapos ay itapon siya na parang basahan at doon niya naisip na kailangan ng batang ito ng therapy. Biglang may naramdaman si Rock at nag-umpisa siyang mag-acting weird. Kaya tinanong siya ni Elle kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na may narinig siyang boses at nagulat siya kasi wala naman siyang narinig. Tinanong ni Rock kung hindi ba siya nakakarinig ng umiiyak na sanggol at biglang nagpanik si Elle nang marinig yun dahil ang pag-iyak ng sanggol sa isang dungeon ay may ibig sabihin. Sinabi niya kay Rock na may naglalakad na masamang espiritu sa paligid at nagpanik siya nang marinig yun dahil ang salitang iyon ay masamang balita. Ang huling boss ng dungeon o ang pangarap na Panginoon ay ang pinakamasamang halimaw sa bangungot ng lumikha at kadalasang nananatili yun sa malalim na bahagi ng dungeon. Pero may mga pagkakataon na ang boss monster ay nagdedesisyong lumabas mula sa pinagtataguan nito at yun ang tinatawag ng mga tao na paglalakad. Nagsimula nang magpanik si Rock habang pinapaalala kay Elle na ang inirerekomendang level para labanan ng boss monster sa dungeon na to ay level 50. Sinabi niya na kalmado lang siya kasi kung tama ang mga hakbang nila, maiiwasan nilang makasagupa ang boss. Sabi niya na kailangan nilang lumayo sa umiiyak na boses at dahan-daang magtungo sa exit. Pero hindi niya naisip ang lahat ng bagay sa plano niya para makaalis. Paglabas nila sa dungeon, narinig ni Elle at Rock ang mga sigaw ng mga sugatang adventurer na tumatakbo papunta sa kanila, humihingi ng tulong dahil inambush sila ng isang napakalakas na halimaw. Isa sa kanila ay nawawalan na ng malay, at ang isa naman ay halos dragging na lang siya palabas habang pinipigilan ng mga sugat niya. Ang eksenang ito ay nagpagising kay Elle at muling nagpapaalala sa kanya na hindi ito laro, at siguradong mamamatay ang sugatang babae kung hindi siya matutulungan agad. Alam niyang kung tatakbo sila ni Rock ngayon, magiging ligtas sila, pero siguradong mamamatay ang dalawang adventurer na ito, at hindi niya kayang hayaan yun mangyari habang nandyan siya. Biglang sumulpot si Elle sa pagitan ng mga sugatang adventurer at ng boss monster, sinabihan si Rock na dalhin ang mga ito sa ligtas na lugar habang siya ang humaharang. Nagpanik si Rock nang marinig ito at sinabi niyang hindi niya kayang labanan ng level 50 na boss monster mag-isa, pero sumagot si Elle na alam niya ang tungkol sa monster at kayang magbigay ng sapat na oras para makaalis ang lahat ng ligtas. Nangako siya kay Rock na makakaalis siya kapag ligtas na ang lahat at saka pinaalala sa kanya na tungkulin ng isang heavy knight na i-draw ang aggro ng kalaban sa sarili niya. Naantig si Rock nang marinig ito, pero sa halip na gawin ang tamang desisyon at dalhin ang mga adventurer palabas, nagpasya siyang manatili at kahit papaano ay masaksihan si Elle. Nagpapanik si Rock habang lumalapit ang boss monster, pero si Elle may handang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ng higanteng laruan na si Teen Knight. Muli na namang sinabi ni Elle kay Rock na dalhin ang mga nasugatan at lumabas na ng dungeon. Nasa isip pa rin ni Rock ang kalituhan, pero nagpapasalamat ang mga adventurer kay Elle sa paglalagay ng kanyang buhay sa panganib para sa kanila at nagsimula ng umalis. Tumingin si Rock sa kanila, tapos kay Elle, at sa Teen Knight na isang level 40 na monster, pero kalahati na ng HP niya ang naubos sa nakaraang laban. Nakikita rin to ni Elle, at masaya siya na kahit papaano, humihina na ang boss monster. Biglang dumating si Rock at tumayo sa tabi niya, sinasabing sugatan na ang boss at kung magsasama sila, kaya nilang talunin ito. Sinabi ni Elle sa kanya na kailangan niyang umalis kasi hindi tunay na boss ng dungeon ang Teen Knight. Isa lang to sa mga minion ng boss monster na darating na dito sa lalong madaling panahon at kailangan ng lahat na umalis sa dungeon bago pa yun mangyari. Hindi makapaniwala si Rock sa nangyayari pero bigla na lang dumating ang dalawa pang Teen Knights at nagpanik siya, napagtanto na 3 level 40 monsters ang kaharap nila. Sinabi ni Elle na susunod siya sa kanya sa sandaling makabili siya ng sapat na oras, pero sabi ni Rock na hindi niya kayang gawin yun dahil sobrang delikado. Sabi niya na siya ang kasama niya kaya dapat magtulungan sila, at biglang sumigaw si Elle, sinabing hindi siya makakalaban ng maayos habang inaalagaan siya. Sabi niya na magiging sagabal lang siya, at ang sinabi na iyon ay talagang nagpagulo kay Rock. Nalulungkot siya at nagpa siya na sundin ang utos ni Elle, sinabihan siyang bumalik agad bago siya tumakbo. Ngayon na nag-iisa si Elle kasama ang 3 halimaw na chill lang at binibigyan siya ng oras para sa kanyang internal monologue, naiisip ni Elle na kung nandito si Rock, kaya nilang talunin ang 3 Teen Knights, pero darating din ang boss monster at papaluhod sila. Nagsinungaling siya kay Rock na makakasunod siya sa kanya kapag nakabili siya ng sapat na oras, pero imposible yon.
Bilang isang mabigat na knight, wala siyang bilis at baka makaalis siya sa mga teen knights, pero wala siyang laban sa boss monster na kaya ang mga magic attacks. Bigla na lang, naglakad papunta sa kanya yung boss monster, at sinabi ni El na talo niya itong boss monster na embryo dito mismo. Yung malaking berde na lumulutang na sanggol na may malaking mata sa noo ay umiyak nang marinig yon, at tiningnan ni El ang stats nito. Napansin niyang gumastos ng kaunting MP yung embryo, at meron lang itong 42 GP, na medyo mababa para sa isang level 50 na monster. Pero ang problema, sobrang makapal ng balat ng monster at hindi siya makapagbigay ng damage dito. Ang tanging parte ng halimaw na kaya niyang saktan ay ang mata, pero kailangan niya ng ranged attack para doon. Pero, nagpa siya si El na subukan pa rin dahil kahit anong mangyari, hindi siya tatakbo. Inilagay niya lahat ng skill points niya sa Oath of Heavy Armor at na-unlock ang bagong skill na Shield Bash na nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa sa laban. Bigla, may isang teen knight na tumatakbo papunta sa kanya at tumakbo si El diretso dito at ginamit ang bagong skill niyang Shield Bash. Sinuntok niya ang teen knight ng todo at pinabagsak ito sa pader, nagkalat ang mga bato sa paligid kahit na hindi gaanong nakakagasgas ang skill na to. Para kay El, sobrang useful nito kasi nakakapaghiwalay siya ng mga kalaban. Biglang may isa pang teen knight na umatake sa kanya at nakaiwas siya sa mga atake nito bago ginamit ang disarm skill niya para bawasan ang pinsala. Patuloy siyang lumalaban sa dalawang teen knight sabay habang si Embryo ay nanunood mula sa malayo. Alam ni El na hindi gagamit ng magic attacks ang mga teen knights kung pwede silang masaktan nito, kaya't may pagkakataon siyang makipaglaban ng maayos. Block niya ang isa pang atake mula sa isang teen knight at ginamit ulit ang disarm skill, pinababa ang atake nito para magamit ang tanging skill niya na talagang nakakasakit. Pinayagan niyang umatake ang Hamina na teen knight sa kanya sa purpose at pagkatapos ay inilabas ang Rampart Reflection na sinira ang teen knight at tinamaan ito sa pader. Masaya siya na nakuha niyang patumbahin ang isa sa mga minion monsters pero biglang ginamit ng boss monster ang magic skill na tinatawag na Restoration na agad na nagpagaling sa nasirang teen knight. Alam ni El na mangyayari ito palagi hanggat hindi napapatay ang boss monster, pero nang gumamit ito ng magic para ibalik ang mga minion nito, bumukas ang mata nito sa pinakamahina nitong bahagi. Nakabukas pa rin ang mata at tinamaan ito ni El gamit ang magic stone na sumabog sa ere at tumama sa mata ng boss monster na nagdulot ng malaking damage. Yan na lang ang ranged attack na kaya ni El gawin ngayon, salamat sa magic stone ng Teddy Monster na natalo niya kanina. Ang magic stone ng Teddy Monster ay sumasabog sa maraming matutulis na karayom kapag pinumpa ng mana. Plano ni El na gamitin ulit at ulit ang estratehiyang ito hanggang sa maubos ang buhay ng boss. Nanatili siyang malapit sa isang teen knight para hindi makapag-magic attack ang boss sa kanya. Pagkatapos, nagdesisyon siyang itulak ang teen knight pabalik gamit ang Shield Bash, pero tumalon ito pabalik para umiwas. Naguluhan si El kasi hindi niya inasahan na dodoblehin ng teen knight ang kanyang atake, pero mas malaking gulat ang dumapo sa kanya nang lumingon siya at makita na ang ibang dalawang teen knight ay nasa likuran niya. Inaatake siya, pero somehow, nablock ni El ang mga atake nila. Napagtanto niya na natututo at umaangkop ang mga halimaw sa kanyang estilo ng laban na hindi nangyari sa Magic World Game. Alam ni El na posibleng mangyari to, at nagsimula na siyang magpawis nang malaman niyang grabe ang tumaas ng level ng hirap ng laban. Kailangan pa niyang ihagis ang 3 magic stones sa Embryo's Eye para mapatay ito bago ito makabawi ng buhay, at aabutin pa to ng ilang sandali. Biglang nakita ni El na binuksan ni Embryo ang pangatlong mata nito at nag-charge ng mana. Nagpanik si El dahil parang handa na itong gamitin ang Silk Cutter attack pero hindi dapat ito gumamit nito habang andyan ang Teen Knight. Pero, hindi sumusunod sa mga patakaran ng laro ang boss monster at nag-shoot ito ng matalim na hangin na tumama sa Teen Soldier sa daan. Napagtanto ni El na hindi na siya makakaiwas sa atake, kaya ginamit niya ang kanyang shield para harangin ito sa huling sandali. Kahit anong gawin niya, nahagis siya ng atake at nagkaroon siya ng sapat na pinsala para mag-blur ang kanyang paningin. Unti-unti na siyang nawawala ng malay habang papalapit sa kanya ang natitirang dalawang teen knights, pero sinusubukan pa rin niyang manatiling gising. Gusto niyang kumilos, pero natutulog ang kanyang mga binti at sinasabi ng sistema na na-stun siya ng atake ng boss. Napagtanto ni El na ang stun effect sa ganitong sitwasyon ay delikado, at dapat sana'y inutusan niya si Roch na manatili kasi baka doon ay nanalo sila sa laban. Isang teen knight ang humampas ng espada sa kanya, at tinanggap ni El ang kanyang kapalaran, pero biglang may kumilos at inalis siya sa daan ng atake. Si Roch ang nagligtas sa kanya, at sinabi niya kay El na sana ay humingi siya sa kanya na makasama mula sa simula.